Kabanata 871. Alipin. Ang mga mata ng batang may malaking ulo ay kumislap ng maliwanag. Mayroon siyang titig na parang isang mabagsik na hayop na itinulak sa hangganan at desperadong lumalaban. Puno ng trahedya ang buhay ng batang may malaking ulo. Nang siya'y ipanganak, malaki ang kanyang ulo at maliit ang katawan. Sa kanyang pagkabata, madalas siyang pagtawanan ng kanyang mga kalaro. Kung iyon lamang ang problema, baka ayos lang, ngunit hindi iyon ang tanging abnormalidad. Mabagal siya at palaging lumalabas ang kanto niyang ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya gusto ng kanyang ina at hindi siya pinapansin. Ginugol niya ang kanyang pagkabata na binubuli at inaabuso. Ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ito, at tuwing may makikita siyang tao, magngingiti lang siya ng tonto. Ang kanyang talento ay nagiging hadlang sa kanyang pagpapalago ng lakas. Sa edad na 15, pinalayas siya mula sa kanyang pamilya at hindi na bahagi ng angkan. Ngunit walang nag-akala na muling lilito siya sa pamilya 500 taon pagkatapos. Hindi masyado nagbago ang kanyang itsura. Nariyan pa rin ang tonto niyang ngiti, ngunit narating niya na ang ascendant stage. Agad itong nakatawag pansin sa pamilya. Mula noon, naging elite siya ng pamilya. Habang tumatagal ang panahon, at pagkatapos ng libu-libong taon, naabot ng batang may malaking ulo ang rurok ng corporeal young stage. Ang kanyang pagkabata ay nagdulot ng twisted na personalidad sa kanya. Sa mga nakaraang libu-libong taon, maraming tao ang pinahirapan at pinatay. Lalaki man o babae, lahat sila ay namatay ng masakit. Siya ay isang sobrang maingat na tao. Kung kikilos siya, sisiguraduhin niyang walang makakakita ng anumang bakas. Ngunit, 30 taon na ang nakalipas, sa isa sa kanyang mga pagpatay, hindi na kayang tiisin ng kanyang pamilya. Lumabas ang ninuno na nasa unang yugto ng Nirvana Scryer upang patayin siya. Inisip ng bawat kasapi ng pamilya na madali lang ang laban na ito, ngunit biglang inilabas ng batang may malaking ulo ang kanyang unang yugto ng Nirvana Scryer cultivation. Naabot na niya ang Nirvana Scryer stage mga dekada na ang nakalipas ngunit itinagong ito. Ngayon, inilabas niya ang kanyang cultivation at nagsimula ng laban-laban sa kanyang ninuno. Sa labanang ito, namatay ang ninuno at malubhang nasugatan ang batang may malaking ulo at nag-urong. Pagkatapos nito, wala nang balita tungkol sa kanya hanggang sa Celestial Competition. Nang muling magpakita siya, nagdulot ito ng malaking alingaw sa kanyang pamilya. Habang inaalala ang kanyang buhay, ang kabagsikan sa mga mata ng batang may malaking ulo ay lalong lumakas. Habang siya'y umaatungal, ang mga litid na sumabog mula sa kanyang ulo ay may napakalakas na aura na kayang pumutok sa buong mundo at pumutok patungo kay Wang Lin. Kasabay nito, napuno ng celestial spiritual energy ang paligid, at may kasamang demonic energy. Nang dumapit ang meat pillar kay Wang Lin, ito ay sumabog sa mga litid na naging isang net. Ang net ay pumulibot sa isang malaking lugar at nagsimulang umikot patungo kay Wang Lin. Kalma ang mga mata ni Wang Lin. Nagtawanan siya at lumabas ang isang bagay mula sa kanyang bibig. Ang bagay na iyon ay ang Celestial Sealing Stamp. Nang ito ay lumabas, kumidlat ang isang nakakasilaw na gintong liwanag at lumabas ang daan-daang libong mga runes. Ang mga runes ay bumuo ng isang gintong vortex at sumabog paaban. Agad na pinalibutan ng litid net ang vortex, ngunit ang mga gintong rune ay direktang sumabog dito. Bumagsak ang mga gintong rune at bumuo ng isang seal sa bawat rune. Lalo na ang mga gintong runes na nagsisil sa isang cultivator's origin soul ay napakamakapangyarihan. Nang dama po, narinig ang malalakas na tunog, at ang lakas ng mga seal ay 100 beses na mas malakas kaysa sa karaniwan. Sa halos isang iglap, habang ang gintong vortex ay dumaan sa buong lugar, isang gintong liwanag ang bumalat sa batang may malaking ulo at siya ay ganap na nave seal. Isang angal mula sa batang may malaking ulo ang narinig ng ang mga mata nito ay naging pula at nagsimulang kumilos. Ang mga runes ay nagsimulang mag-collapse, at sa oras na iyon, gumalaw si Wang Lin. Ang kanang paa ni Wang Lin ay humakbang at nagkaroon ng mga ripples. Nang kumuha siya ng ikalawang hakbang, tila parang ang espasyo ay kumsuo at maaaring maabot ni Wang Lin ang kahit anong lugar sa isang hakbang lang. Spatial bending. Si Wang Lin ay nagpakita sa tabi ng batang may malaking ulo sa susunod na hakbang. Ang kanyang dalawang kanang daliri ay bumuo ng isang espada at ang kanyang domain ay sumanib sa kanyang daliri. Sa isang turo ng kanyang daliri, lumabas ang mga yin at yang fishes. Ang kanyang mga daliri ay napapalibutan ng itim at puting gas at pinatong ito. Ang mga gintong runes ay gumalaw at nagbigay daan nang ang daliri ni Wang Lin ay lumapit, pinapayagan si Wang Lin na pindutin ang pagitan ng mga kilay ng batang may malaking ulo. Ang mga mata ng batang may malaking ulo ay puno ng takot at siya ay umatras ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, kumpara kay Wang Lin, siya ay mabangis na mabagal. Sa oras na iyon, naramdaman niyang may isang mainit na sumabog sa loob ng kanyang katawan. Ang itim at puting gas ay pumulibot sa kanyang katawan at nagdulot ng malaki niyang ulo na agad na lumiit. Ang mga litid na lumabas mula sa kanyang ulo ay mabilis na lumiit din. Diretsyong umubo siya ng dugo.
Ang dugong ito ay hindi basta umubo, ang bawat patak ay tumarget patungo kay Wang Lin. Bawat patak ng dugo ay naglalaman ng malakas na celestial spiritual energy. Kung ang dugong ito ay bumagsak sa katawan ni Wang Lin, agad itong magkakaroon ng pagkasira. Higit sa lahat, hindi mahina ang cultivation ng batang may malaking ulo. Siya ay isang second step cultivator sa Nirvana Scryer stage. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral, at hindi man lang siya umiwas. Nang malapit na ang dugong bago, tahimik niyang sinabi, "Bind." Dahil sa kanyang Nirvana Scryer cultivation, ang spell na bind ay naging mas malakas kumpara dati. Bukod pa rito, sa sandaling ginamit ni Wang Lin ang spell na bind, ang celestial bead na iniwan ni Qing Shui ay mabilis na umikot at isang trace ng celestial origin energy ay pumasok sa mundo. Dahil dito, ang spell na bind ay umabot sa isang bagong taas mula nang matutunan ito ni Wang Lin. Sa isang salita, ang lahat ng dugong papalapit kay Wang Lin ay nagyelo sa hangin. Hindi lamang ang dugo, kundi pati na rin ang batang may malaking ulo na nagtatangkang tumakas ay nagyelo sa takot sa kanyang mga mata. Mula simula hanggang wakas, nanatiling kalmado si Wang Lin. Iniiwasan niya ang dugo at ang kanyang kamay ay gumalaw ng kasing bilis ng kidlat habang pinipindot ang pagitan ng mga kilay ng batang may malaking ulo. Ang katawan ng batang may malaking ulo ay kumurap habang itinapon siya at narinig ang mga tunog ng pagkakaputok mula sa kanyang katawan. Ang spell na bind ay hindi pa rin nawawala habang si Wang Lin ay naglakad at hinabol siya. Ngunit sa puntong iyon, nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin habang ang mga sinag ng enerhiya ng espada ay bumaba. Sila ang mga cultivator ng All Heaven na nakaramdam na may mali. Malakas ang kanilang cultivation at tumagos sila sa atmosfera habang bumababa. Ang pagdating ng mga taong ito ay agad nagdulot ng malaking presyon sa planeta Suzaku. Kailan pa nakakita ang mga cultivator ng planeta Suzaku ng ganitong karaming makapangyarihang cultivators? Lahat sila ay nagulat. Nang bumaba ang mga cultivator ng All Heaven, agad nilang nakita si Wang Lin at ang batang may malaking ulo. Nang makita nila si Wang Lin, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki. Hindi huminto si Wang Lin. Habang hinahabol niya ang batang may malaking ulo, hinaplos niya ang kanyang bag of holding at inihagis ang Heaven Tiger flag na kumakatawan sa kanyang status bilang isang Thunder Celestial. Sa sandaling lumabas ang bandila, isang malakas na ugong ng tigre ang narinig. Ang lila na usok ay pinalibutan ng bandila na naging isang tigre at umungal diretso sa mga cultivator ng All Heaven sa kalangitan. May pinapakitang laban ako. Lahat kayo, maghintay lang sa labas. Sinumang magtangkang manghimasok ay papatayin. Hindi na lumingon si Wang Lin habang ang kanyang mga daliri ay muling damapo sa pagitan ng mga kilay ng batang may malaking ulo. Muling nagkaroon ng tunog ng mga pagputok mula sa katawan ng batang may malaking ulo at siya ay walang awa na itinulak sa lupa. Isang malaking hukay ang lumitaw kasabay ng malakas na tunog, na ikinilos ang lupa sa paligid nito. Agad na umatras ang mga matatalinong tao sa mga daang All Heaven cultivators at tahimik na nagrereklamo. Kung alam nila sana, hindi na sila pupunta upang sumilip. Ang labanan ng dalawang celestial title holders ay hindi nila kayang salihan. Kasama ang ilang tao na nagtataguyod ng paraan, umatras ang lahat ng mga cultivator ng All Heaven. Iniwan nila ang planeta Suzaku at hindi na naglakas loob pang makisali sa laban na ito. Ang biglaang pagbabaliktad na ito ay nagbigay ng malinaw na pag-unawa sa lahat ng mga cultivator sa planeta Suzaku na si Wang Lin, ang kanilang ninuno, ay may napakataas na posisyon sa mga cultivator ng All Heaven. Si Wang Lin ay lumapag sa lupa at tumingin sa batang may malaking ulo na nasa hukay. Nagtapos na ang spell na bind at ang mukha ng batang may malaking ulo ay mapatla. Siya ay puno ng dugo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang tinitingnan si Wang Lin. Tiningnan ni Wang Lin ng malamig ang batang may malaking ulo. Inangat niya ang kanyang kamay at isang kislap ng berde ang nagmula rito. Ang mga ulap ng kidlat ay nagsimulang magtipon sa langit sa ibabaw ng planeta Suzaku at ang mga kidlat ay kumikislap sa pagitan ng mga ulap. Pagkatapos, ang lahat ng mga kidlat ay parang kinokontrol habang tumutok patungo sa kanang kamay ni Wang Lin. Sa isang iglap, isang bola ng kidlat ang nagtipon sa kamay ni Wang Lin at nagsimulang magbigay ng mga tunog ng mga pagputok. Kasama rin ang maraming arc na lumilipad mula sa bola ng kidlat. Mula sa malayo, para bang ang kidlat ng langit ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Wang Lin. Nang makita ang kidlat, nanginginig ang batang may malaking ulo. Ang eksenang nagdulot sa kanya ng takot kay Wang Lin mula sa isang linya patungo sa langit ay muling nagbalik. Ngayon, natakot siya, takot na takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Brother Shu, ang 2,000 taon kong cultivation ay hindi madaling makuha. Kung may kailangan ka, mangyaring magsabi. Hanggat hindi mo ako pinapatay, papayag ako. Ang mga pupil ng batang may malaking ulo ay lumiit habang tinitingnan ang bola ng kidlat. Hindi siya tanga. Mula nang magsimula ang labanan niya kay Wang Lin, hindi pa gumamit si Wang Lin ng anumang makapangyarihang spell, kaya't malinaw na hindi niya layuning patayin siya.
Kung siya sana ay umatras muna, baka naiwasan pa niya ang kalamidad na ito. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, kailangan ko ng isang alagad. Tahimik na nagmuni-muni ang batang may malaking ulo at sinabi, pumasok na ako sa Celestial Pool at nawala ng domain. Hindi ko maibibigay sa iyo ang aking Dao Ideal. Walang problema, mayroon akong spell. Kung nais mong sumunod, hindi ito magdudulot ng pinsala, ngunit kung magtutol ka, magbubukas ito at mamamatay ka. Habang nagsasalita si Wang Lin, itinaas niya ang kanang kamay at isang kakaibang rune ang nabuo. Pagkatapos ay ang Celestial Origin Energy mula sa bead sa loob ng kanyang katawan ay nagtipon sa rune sa kamay ni Wang Lin. May mga kumikislap ng gintong liwanag habang isang madilim na gintong rune ang lumitaw sa kanang kamay ni Wang Lin. Nang matanggap niya ang Jade ni Celestial Emperor Qinglin, bukod sa pamamaraan ng pagpapanday para sa mga Celestial Guards, mayroong ding spells para sa pagkontrol ng iba. Gayunpaman, nang subukan ni Wang Lin ang mga ito, hindi sila kasing lakas ng sinasabi sa mga record. Kahit ang slave imprint na ginamit kay Li Yuan ay nabanggit sa Jade ni Celestial Emperor Qinglin. Ngunit pagkatapos suriin ni Wang Lin ito, hindi pa rin siya nakakita ng mga clues. Hanggang matutunan niya ang Celestial Origin, doon lang naging malinaw ang lahat. Kailangan gamitin ng mga silang spells ng mga Celestial. Kung walang Celestial Origin, hindi nila maipapakita ang tunay na lakas nito. Ang Celestial Origin Energy ay nagtipon upang bumuo ng rune. Pagkatapos, ang rune ay damapo sa pagitan ng mga kilay ng batang may malaking ulo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wang Lin na kailangan lang niyang mag-isip para ang batang may malaking ulo ay maglaho. Naisip niya ito sandali at naunawaan ang pagkakaiba ng Seal at Celestial Guard. Kabanata 872. Pagbalik sa tahanan. Malinaw na ang Celestial Emperor Qinglin ay nakalikha ng spell ng Celestial Guard pagkatapos ng mga selyong ito. Ang mga Celestial Guards ay ginaya ang mga sinaunang Diyos, habang ang mga selyo naman ay ginagamit upang kontrolin ang kanilang mga alagad. May pagkakaiba ang dalawa. Ang mga Celestial Guards ay nakatuon sa pisikal na katawan at ang mga spell ay pangalawa lamang. Kapag matagumpay, hindi kanila pagtataksilan maliban kung ang nagcast ng spell ang magpapalaya sa kanila. Ang silang spell ay hindi perpekto pagdating sa katapatan. Dahil ito ay isang spell, hindi ito magiging perpekto. Sa paglipas ng panahon, maraming mga isyu na pwedeng magdulot ng pagkabasag ng spell ay lilito. Malinaw ito kay Wang Lin. Nang dama po ang selyo sa pagitan ng mga kilay ng batang may malaking ulo, ang katawan nito ay nanginginig. Ang lahat ng Celestial Origin Energy sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-aktibo at isang magkakaparehong selyo ang nabuo sa kanyang Origin Soul. Malalim na huminga ang batang may malaking ulo at tumayo ito na may pilit na ngiti at magalang na nagsabi, "Magandang araw, Ginoo." Tiningnan ni Wang Lin ang batang may malaking ulo at sinabi, "Pumunta ka sa labas ng planeta at ipadala ang mga cultivator ng All Heaven. Ikaw naman, manatili ka dito." Agad na tinanggap ng batang may malaking ulo ang utos at bumulalas ng buntong hininga. Tumalon siya sa ere at mabilis na umakyat sa kalangitan. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang pamilyar na lupa sa paligid niya, ang mga mata niya ay napuno ng pangungulila. Marami siyang mga alaala dito. Naramdaman ni Wang Lin ang lungkot nang bumalik siya pagkatapos ng daan-daang taon. Isang komplikadong emosyon na hindi maipaliwanag ng buo. Huwag ko nang isipin kung ilan pang mga kaibigan ang matutuklasan ko, nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Wang Lin. Ang kanyang anino ay kumilos at pagkatapos ay lumabas si Tashan at tahimik na tumayo roon. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa kanyang tahanan, at ang kalungkutan sa kanyang puso ay lalong tumindi. Di nagtagal, bumaba mula sa kalangitan ng batang may malaking ulo. Tahimik siyang tumayo sa likuran ni Wang Lin. Maraming sinag ng liwanag ang dumating mula sa malayo. Dalawa sa mga ito ay mabilis kumilos at agad na nagsarahan. Ang dalawang ito ay sina Zhu Huatai at Yun Keze. Naglakad si Wang Lin ng isang hakbang at ang buong katawan niya ay nawala. Iniwan lamang niya ang isang mensahe mula sa Divine Sense na umalingaw sa mga puso ni Zhu Huatai at Yun Keze. Nais ko ng katahimikan. Nang maramdaman ni Zhu Huatai ang Divine Sense na ito, ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang isipan ay nagulat. Bagaman malambot ang Divine Sense na ito, natakot siya rito, at ang puso niya ay napuno ng respeto. Kasabay nito, naramdaman din niya ang isang komplikadong pakiramdam sa kanyang puso. Hindi ko akalain na magiging ganito kalakas siya pagkatapos ng daan-daang taon, si Zhu Huatai ay ang susako, kaya't mabilis niyang pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Nagdasal siya kay Yun Keze at pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang mga tao. Mas komplikado ang emosyon ni Yun Keze. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay ikinagulat din siya. Ang batang lalaki na iyon mula noon ay nakarating sa isang hindi maisip na antas ng pagsasanay. Bumulalas siya ng isang buntong hininga at naramdaman na parang nakita pa niya ang itsura ng kabataang nagbayad ng kanyang mga inumin sa kainan. Naisip niya ang laban sa pagitan nila at ni Zhu Keze, ang labanan ng Forsaken Immortal Clan at ng bansa ng Suzaku.
Ngayon, tila napakabaliwala ng lahat. Sadyang, parehong sina Zhou Huatai at Yun Kezi ay tinago ang impormasyon tungkol sa pagbabalik ni Wang Lin. Maliban sa mga cultivator na nagising ng maaga, wala nang nakakaalam na bumalik na si Wang Lin. Ang dahilan ng dalawa ay dahil ang divine sense ni Wang Lin ay may kaunting lungkot. Kailangan niya ng oras mag-isa at ayaw niyang may makagambales sa kanya. Ilang araw pagkatapos nito, tiningnan ni Wang Lin ang pamilyar na tanawin sa paligid habang naglalakad siya sa isang paikot-ikot na daan. Hindi siya gumagalaw ng mabilis at ang kanyang katawan ay naglalabas ng matinding pakiramdam ng kalungkutan. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng mahahabang anino sa kanya at si Wang Lin ay mukhang labis na malungkot sa ilalim ng araw. Mula sa malayo, hindi na mukhang kabataan si Wang Lin, kundi mas tulad ng isang matandang tao. Isang naglalakbay na matagal nang iniwan ang kanyang tahanan. Tahimik na sumunod sa kanya sina Tashan at ang batang may malaking ulo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Tashan. Ang tanging layunin niya ay protektahan si Wang Lin. Kung may magpakita ng kaaway kay Wang Lin, siya ang unang angkon ng laban. Tahimik din ang batang may malaking ulo. Magulo ang kanyang puso at hindi niya linawan ang mga iniisip. Bumangon si Wang Lin at nagpatuloy na maglakad. Ang lahat sa paligid niya ay hindi pamilyar, ngunit may mga bakas ng pamilyaridad sa kanila. Ang daang ito dati ay isang maliit na kalsadang pangbansa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nagbago ng malaki. Habang naglalakad siya, ang kalungkutan sa puso ni Wang Lin ay tumindi pa. Malabo na niyang nakita ang dulo ng daan sa unahan. May isang malaking lungsod doon, at puno ng ingay. May plakang nakasabit sa itaas ng pintuan ng lungsod, at may 3 karakter sa plaka. Wang Ancestral City. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang lungsod mula sa malayo, tumigil siya. Ang hitsura ng kanyang bayan at ang mga boses ng kanyang mga magulang ay sumikop sa kanyang isipan. Nagbago, ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagpakita ng kalungkutan. Ang lungsod na ito ay ganap na naiiba mula sa kanyang mga alaala. Ang tunog ng mga kabayo at bulong mula sa likuran ni Wang Lin habang siya ay nag-iisip. Hindi nagtagal, isang karwahe ang dahan-daang dumating. Ang mga karwaheng ito ay karaniwan lamang. May mga tao na nakasakay sa mga kabayo sa unahan upang magbukas ng daan. Sa likod ng mga kabayo ay mga karwahe, at isang matandang lalaking may puting buhok ang nakaupo sa unahan ng isa sa mga karwahe. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Siya ay isang eksperto sa martial arts. Minsan, itataas ng matandang lalaki ang panghampas na pangwip sa kanyang kamay at sisiguraduhin ang bilis ng karwahe. Nang dumaan ang matandang lalaki kay Wang Lin, para bang tiningnan lang niya ang grupo ni Wang Lin bago bawiin ang kanyang tingin at umalis. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay komplikado habang siya ay dahan-daang naglakad sa likuran ng mga karwahe. May mga gwardya sa pintuan ng lungsod na nag-iinspeksyon ng mga road pass. Kung walang pass, hindi nila papayag ang makapasok. Walang alalahanin kay Wang Lin ito. Hindi man lang siya napansin ng mga gwardya nang dumaan siya. Pagpasok nila sa lungsod, ang kalsada ay puno ng mga tao. Ang mga kalye ay puno ng mga tindahan at mukhang masigla. Si Wang Lin ay naglakad ng mabagal at ang lungkot sa kanyang puso ay tumindi. Ang lahat sa harap niya ay hindi pamilyar sa kanya. Lahat sila ay nagbago, tumayo si Wang Lin sa harap ng isang tindahan. Nang tiningnan niya ang tindahan, naging malabo ang kanyang paningin. Naalala niya na dati ay may matandang puno ng locust dito na may asul na bato sa kanyang ugat. Noong bata siya, madalas siyang maupo dito at mag-aral ng kanyang mga scroll. Naalala pa niyang noong binigyan siya ni Uncle 4 nanograms pagkakataong maging isang cultivator, naupo siya rito at nakatingin sa langit na tila wala sa sarili. Gusto niyang malaman kung anong uri ng mundo ang nasa labas. Habang tinitingnan ng tindahan, tahimik na nag-isip si Wang Lin. Ang daan-daang taon ay dumaan ng mabilis. Maaaring hindi ito mahaba para sa mga cultivator, ngunit sapat na para dumaan ng maraming henerasyon ng mga mortal. Siguro nga dahil sa matagal na siyang nakatayo doon kaya ang waiter ay lumabas at mukhang magagalit. Ngunit nang makita si Tashan, natakot siya. Napakabihirang makakita ng ganitong laki ng tao. Nang tiningnan pa niya ng mas maigi, nakita niya ang batang may malaking ulo. Ang batang may malaking ulo ay mukhang kakaiba at nakakatakot. Ang waiter ay mabilis na napatla, umatras ng 2 hakbang habang tinitingnan si Wang Lin bago kalmado na nagsabi, "Kapatid, ang aming tindahan ay nagbebenta ng mga jade. Kung gusto mong bumili, pumasok ka. Kung hindi, umalis ka." Anong ibig sabihin ng pagtambay lang dito? Naglabas ng isang buntong hininga si Wang Lin at sinabi, "Waiter, mayroong matandang puno ng locust dito." Ang waiter na hindi sana magsasalita ay sumagot, "Anong puno ng locust? Lumaki ako sa Wang Ancestral City at hindi ko nakita ang anumang matandang puno ng locust." Mas lalo pang tumindi ang kalungkutan sa mga mata ni Wang Lin at ang puso niya ay naging mapait. Nagpatuloy siya sa kalye at pumasok pa sa loob ng lungsod. Sumunod si Tashan at ang batang may malaking ulo.
Nang makita ng waiter na umalis si Wang Lin, nagbuntong hininga siya bago bumalik sa tindahan. Nang sandaling iyon, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa bahay hawak ang isang baston at may kasamang katulong. Tinanong siya ng mahinang tinig, ano ang nangyari sa labas? Agad na lumapit ang waiter at ngumiti. Tindero, wala namang nangyari. May mga kakaibang tao lang na nagtanong kung may matandang puno ng locust dito. Lumaki ako dito at hindi ko nakita ang anumang matandang puno ng locust. Siguro nagkamali lang sila ng lugar. Nagulat ang matandang lalaki at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng matamis na nostalgia. Matapos ang ilang sandali, mahina niyang sinabi, naalala ko, nung bata pa ako, sinabi ng mga nakatatanda na may matandang puno ng locust dito. Matagal na iyon. Nagulat ang waiter ngunit hindi na niya inisip pa ito. Habang naglalakad si Wang Lin, wala siyang makita ni isa mang pamilyar na tanawin. Lahat ng bagay ay kakaiba sa kanya. Parang may humaharang sa kanyang puso at nagdulot ng labis na hindi komportableng pakiramdam. Habang naglalakad, biglang nanginig si Wang Lin. Ang kanyang 1,000 taon ng pagsasanay ay naging sobrang marupok at nagsimulang gumuho mula sa kanyang katawan. Parang siya ay isang taong matagal nang umalis sa kanyang tahanan. At nang makita ang mga estranghero, bigla siyang nakakita ng isang pamilyar na bagay. Tumingin si Wang Lin sa unahan. Sa 1,000 talampakan ng layo, may isang lugar na napapalibutan ng mga pader na bato. May mga kupunan ng mga sundalo na nagbabantay sa lugar. Malinaw na ang lugar na ito ay mahigpit na binabantayan at walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Bukod dito, may mga dose-dosenang mga aura na nagmula sa mga nag-aakalang tagapagsanay na pumapalibot sa lugar na ito. Maaaring ipalagay na ito ang pinakamahalagang lokasyon sa lungsod na ito. Ang nasa loob ng pader na bato ay ibang-iba mula sa labas ng pader. May ilang bahay doon na nagbigay kay Wang Lin ng isang pamilyar na pakiramdam. Mayroon ding isang libingan na itinayo pagkatapos noon. Paminsan-minsan, ang mga sundalong nagbabantay sa pader ay tumitingin sa loob ng pader at makikita sa kanilang mga mukha ang respeto mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kabanata 873. Salamat sa lahat. Tinitigan ni Wang Lin ang lahat ng ito at pagkatapos ay kumuha ng isang hakbang. Sa hakbang na iyon, tuluyan siyang nawala, at nang muling magpakita, nasa loob na siya ng pader. Sa sandaling iyon, lumubog ang araw at ang gabi ay tumakip sa buong lupa. Tinitigan ni Wang Lin ang lahat ng nasa harapan niya, lalo na ang libingan na itinayo ng mga henerasyon, at siya'y lumuhod. Hindi niya namamalayan, 2 agos ng luha ang tumulo. Tatay, nanay, bumalik na si Taizu. Tumuloy ang mga luha mula sa kanyang mata at ang mga mata niya ay nagpapakita ng matinding pananibik at kalungkutan na bumalot sa kanyang katawan. Ang pagluhod na ito ay parang tumagal ng walang katapusan at ang oras ay dahan-daang dumaan. Nandyan din si Tashan at ang batang may malaking ulo. Ang mga mata ni Tashan ay malamig pa rin, ngunit nang tignan ng batang may malaking ulo ang lahat ng ito, ang mga mata niya ay nagpapakita ng isang komplikadong ekspresyon. Dati, hindi niya alam kung ano ang lugar na ito, ngunit nang makita ang mga ginawa ni Wang Lin, nalaman niyang ito ay ang tahanan ng mga ninuno ni Shumo. Ang batang may malaking ulo ay hindi nakaranas ng pagmamahal, kaya't ngayon, hindi niya maiwasang maalala ang sarili niyang pagkabata. Tinitigan ni Wang Lin ang token sa ibabaw ng libingan. Matapos ang matagal na panahon, dahan-dahan siyang tumayo at tinitigan ng mga bahay. Parang bumalik siya sa 1,000 taon na nakaraan, pabalik sa kanyang pinakamahalagang alaala. Nang binuksan niya ang pinto ng bakuran, ang pinto ay yumungay. Wala nang nagbago sa bakuran. Nandyan pa rin ang mesa, ngunit wala ng tao. Bahagyang narinig ni Wang Lin ang mga tunog mula 1,000 taon na ang nakalipas. Taizu, kumusta ang iyong pag-aaral? Taizu, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Ang susunod na taon ay ang malaking pagsusulit ng bansa. Ito ang magtatakda kung may kinabukasan ka o wala. Huwag mong gawing tulad ng tatay mo, na maghihintay lang sa buong buhay niya sa baryo. Alas! Umasa ka. Laging mo siyang kinakalabit tungkol dito. Naniniwala akong makakapasa si Taizu. Taizu, ang iyong ika-4 na tiyuhin ay isang mabuting tao. Sa mga nakaraang taon, dahil sa tulong niya, nakapagbenta ang tatay mo ng mga kahoy na ukit para kumita ng pera. Kung magkakaroon ka ng magandang kinabukasan, huwag kalimutang magpasalamat sa iyong ika-4 na tiyuhin. Isang aura ng kalungkutan ang kumalat mula sa katawan ni Wang Lin. Pumasok siya sa bakuran at sa tahanan na iniwan niya ng daan-daang taon. Pagbukas niya ng pinto, kahit na si Wang Lin ay mukhang isang kabataan, siya'y nagbigay ng isang sinaunang aura. Para siyang isang matandang hindi nakauwi sa mahabang panahon at patuloy na hinihaplos ang lahat ng bagay gamit ang kanyang mga kamay. Nang hawakan ni Wang Lin ang pader, ang mga eksena ng kanyang pagkabata ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang kalungkutan sa kanyang puso ay lalong lumakas at ang pananibik sa kanyang mga magulang ay bumalot sa kanyang katawan. Matapos maghintay si Tashan at ang batang may malaking ulo sa labas, si Wang Lin ay umupo mag-isa sa loob ng tahanan ng mga ninuno.
Naramdaman niya ang aura ng bahay at nakalimutan ang mundo ng pagsasanay habang naaalala ang masayang pagkabata at paglaki sa ilalim ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Tahimik ang paligid, at sa katahimikan na ito, nakaranas si Wang Lin ng isang pagbabalik loob. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay dahan-daang bumangon habang siya'y nakaupo mag-isa. Habang tahimik siyang nakaupo, paminsan-minsan ay may mapansin siyang masayang ngiti at paminsan-minsan ay may kalungkutan. Siya lang ang makakabalik tanaw sa kanyang mga alaala ng pagkabata, kaya't tanging siya lamang ang maaaring mag-alala ukol dito. Ang kanyang kasiyahan ay nag-iisa. Ang kanyang ngiti ay malinaw na puno ng tahimik na kalungkutan. Tumuloy ang mga luha mula sa mga kanto ng kanyang mata at iniwan ang mga bakas nito sa lupa na parang mga alaala. Ang liwanag ng buwan ay dahan-daang nagdaan at ang araw ay pinalayas ang dilim. Ang sikat ng araw ay bumagsak sa lupa at patuloy na pinalawak habang tinakpan ng Wang Ancestral City. Habang ang sikat ng araw ay pumasok mula sa bintana, nagising si Wang Lin mula sa kanyang mga alaala. Tinitigan niya ang paligid bago tumayo at umalis. Si Tashan ay nakatayo buong magdamag at hindi kumilos. Ang ekspresyon ng batang may malaking ulo ay mas komplikado. Ginugol niya ang gabi na alalahanin ang sakit ng kanyang pagkabata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit natagpuan niya ang kaluwagan sa mga masakit na alaala. Ang pinaka-naiisip niya ay ang kanyang ina na laging hindi siya pinapansin. Dati, ang alaala na ito ay isang malaking pinagmumulan ng sakit, ngunit ngayon ay mas kaunti na ang sakit. Hindi itinago ni Wang Lin at ang kanyang grupo ang kanilang sarili. Nang dumating ang bukang liwayway, agad nilang nakuha ang atensyon ng mga sundalo sa labas ng pader. Isang pagsabog ng mga hiyawan ang narinig mula sa labas ng pader habang ang mga sundalo ay nagtipon. Ang intensyon ng pagpatay ay naglock sa kanila, parang ang mga sundalo ay humaharap sa isang matinding kalaban. Kasabay nito, higit sa 10 mga tagapagsanay na may iba't ibang antas ng pagsasanay, mula sa Foundation Establishment hanggang Soul Formation, ay nagmadali papunta. Ang kanilang mga divine senses ay mabilis na naglock sa kanila. Isang galit na sigaw ang dumating mula sa labas ng pader. Maghahasik na masama, manggawas kayong pumasok sa Wang Ancestral Home. Alam niyo ba na ito ay isang krimen na magdudulot ng parusa sa inyong buong pamilya? Isang kisap ng enerhiya ng espada sa langit habang dumating ang mga tagapagsanay, at lahat sila ay mukhang galit. Naramdaman ni Wang Lin na hindi ito pekeng galit, kundi tunay na galit. Para sa inyong tatlo na makapasok sa Wang Ancestral Home nang hindi napansin, ibig sabihin, kayo ay mga tagapagsanay. Anuman ang sekta na pinagmulan ninyo, hindi ba kayo pinayuhan ng inyong mga nakatatanda? Maliban sa mga miyembro ng pamilya Wang, walang ibang pinapayagan na magsanhi ng kahit kalahating hakbang sa loob. Ang nagsalita ay isang matandang tao sa Soul Formation Stage. Walang ekspresyon si Tashan at hindi man lang sila tinitigan. Ang batang may malaking ulo ay nag-ikot ng mata ngunit hindi nagsalita. Tinitigan ni Wang Lin ang libingan ng kanyang mga magulang, at iniwas ang kanyang mata. Tumingala siya sa higit sa 12 ng mga tagapagsanay at dahan-daang nagtanong, sino ang nagtayo ng libingang ito? Ang boses ni Wang Lin ay patag, ngunit nang makarating ito sa mga tainga ng mga cultivator, para bang ang lakas ng langit ay pumasok sa kanilang mga tainga. Isang pakiramdam ng hindi makalaban ay biglang dumating sa kanilang mga puso. Ang pakiramdam na ito ay dumating ng biglaan, dahilan upang magbago ang ekspresyon ng mga cultivator. Ang mukha ng Soul Formation Cultivator ay naging mapotla. Nakarating siya sa Soul Formation Stage at nakamit ang sarili niyang domain, kaya mas malakas ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya na ang kanyang sariling domain ay malalamon. Para bang may isang puwersa na nag-uutos sa kanya na kailangan niyang sumagot. Kung hindi siya sumagot, agad siyang babagsak. Hindi niya namalayang umatras siya ng ilang hakbang at nagsalita. Ito ay itinayo ng mortal na royal family. Ito ay tahanan ng mga ninuno ng Wang family at pati na rin ang tahanan ng aking ninuno sa planetang Suzaku. Nang sinabi ito, tumingin siya kay Wang Lin at nabigla. May pakiramdam siyang pamilyar ang itsura ng taong ito, ngunit hindi niya matindaan kung saan niya ito nakita. Wang family, tahimik na nag-isip si Wang Lin at tumingin sa libingan ng kanyang mga magulang. Umalis siya at nagpaalam kay Tashan at sa batang may malaking ulo. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ng kulog ang dumating mula sa malayo at isang malaking ulap ng madilim na ulap ang damaloy. Kasabay nito, isang galit na sigaw ang nanggaling mula sa mga ulap. May lakas ng loob ka. Nang ahas kang pumasok sa Wang Ancestral Home. Ang aking Zuandao sect ay nagbabantay sa lugar na ito sa mga henerasyon. Ang pagpasok mo dito ay nangangahulugang iniisip mo na hindi umiiral ang aking Zuandao sect. Isang tao ang lumabas kasama ang sigaw. Ang taong ito ay may puting buhok at kumikislap ang kanyang mga mata. Habang siya ay lumalapit, isang malakas na aura ng isang early-stage soul transformation cultivator ang sumabog. Pagtingin ng mga cultivator sa paligid sa matandang lalaki, agad silang naging magalang. Kitang-kita na mataas ang prestihiyo ng matandang lalaki dito.
Zuan Daosek, tumingin si Wang Lin sa matandang lalaki ng mas mahinahon. Tumanggaw siya at dahan-daang nagsabi, dahil ikaw ay nakarating sa soul transformation stage, umabot na ba ang bansa ng Zhou sa rank 5? Ang matandang lalaki ay pumasok na galit, ngunit nagulat siya. Kumunat ang kanyang noo at nagsabi, ang bansa ko sa Zhou ay naging rank 5 cultivation country 300 taon na ang nakalilipas. Lahat ng mga cultivator sa planetang Suzaku ay alam ito. Sino ka ba? Ngunit nang tumingin siya kay Wang Lin, may pakiramdam siyang pamilyar siya. Para bang nakita niya si Wang Lin dati. Rank 5 cultivation country, tumingin si Wang Lin sa lupa at nakaramdam ng kasiyahan. Nang umalis siya, ang bansa ng Zhou ay nasa rank 3 lamang, ngunit ngayon, kahit ilang daang taon lang ang lumipas, umabot na ito sa rank 5. Matapos alisin ang tingin, masusing tiningnan ni Wang Lin ang matandang lalaki. Nang magmasid siya ng mabuti, nakakita siya ng ilang pahiwatig at ngumiti. Pakiramdam niya ay nahulog ang isang napakamahinang aura. Ang aurang ito ay kanya. Naalala niya na nung umabot siya sa soul formation stage sa bansa ng Zhou, nag-iwan siya ng 10 spirit seeds. Ang matandang lalaki ay isa sa mga taong yun. Tinanong ni Wang Lin ng may ngiti, sa mga taon na ito, ang Zuan Daosek ba ang nagbantay sa lugar na ito? Lahat ba ng mga cultivator dito ay mga disipulo ng Zuan Daosek? Kumunat ang noo ng matandang lalaki at masusing tiningnan ang grupo ni Wang Lin. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, napigilan ang kanyang galit, para bang ang taong nasa harapan niya ay malapit na sa kanya. Nag-aalangan siya ng kaunti at nagsabi, hindi lang ang Zuan Daosek ko. Paminsan-minsan, may ibang sekta mula sa planetang Suzaku na pumupunta para magbantay dito. Ang mga dumating ay mga respetadong tao o may mahusay na talento na gagabayan ng sekta. Ang pagbabantay sa Wang Ancestral Home ay isang malaking karangalan para sa mga cultivator ng planetang Suzaku. Hindi alam ng matandang lalaki kung bakit siya nagpapaliwanag ng ganito kay Wang Lin. Pati siya ay hindi alam kung bakit niya ito ginagawa. Matapos marinig ang mga salita ng matandang lalaki, ang mata ni Wang Lin ay dumaan sa mga ibang cultivator. Lahat sila ay may magandang talento. Sa karanasan ni Wang Lin, agad niyang natukoy na ang matandang lalaki ay nagsasabi ng totoo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, huminga si Wang Lin ng malalim. Napahanga siya at nagsabi, maraming salamat sa inyong lahat. Pagkasabi nito, inalog niya ang kanyang manggas at lumabas ang energy ng pinagmulan. Naging maliliit na kristal ito na nahulog sa bawat cultivator. Pati ang mga gwardya na nakahiga sa lupa ay nahulog din ng mga kristal. Lahat ng cultivator ay nagulat at agad na nakaramdam ng init na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Ikaw, mas lalong nagulat ang matandang lalaki ng soul transformation. Tumingin siya kay Wang Lin at pakiramdam niya ay mas pamilyar pa siya. Magaling ka. Hindi nasayang na ibinigay ko ang spirit seed noon. Habang nagsasalita si Wang Lin, tumalikod siya at umalis na kasama sina Tashan at ang batang may malaking ulo. Ang tatlo ay nawala sa horizon. Spirit seed, spirit, ang katawan ng matandang lalaki ay nayanig at agad niyang naalala ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Ang mukha niya ay nagpakita ng kasiyahan na hindi nakita sa loob ng maraming taon at sumigaw, ninuno ng Wang family. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga cultivator sa paligid ay nagulat at nagpakita ng kasiyahan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata habang tinitingnan nila ang direksyon kung saan nawala si Wang Lin. Siya ba ang ninuno ng Wang family? Ang tagapagtanggol ng planetang Suzaku. Ang pinakamataas na tao sa planetang ito sa mga hindi mabilang na taon. Ninuno ng Wang family, Wang Lin. Kabanata 874. Great Wang Dynasty. Si Wang Lin ay hindi kailangang mag-isip ng matagal upang maintindihan kung bakit labis siyang nirerespeto ng mga nag-uukit sa planeta Suzaku. Tiyak na may malaking papel na ginampanan si Zhou Huatai dito. Sa katotohanan, ayon sa hinala ni Wang Lin, ang cultivador na may malalaking tainga na si Zhou Huatai, ay labis na nagpapasalamat kay Wang Lin sa pagbibigay sa kanya ng posisyon bilang Suzaku. Ngunit pagkatapos ng pag-alis ni Wang Lin, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gantihan si Wang Lin. Si Zhou Huatai ay isang mapagpasalamat na tao. Palagi niyang naaalala ang mga bagay na ginawa ni Wang Lin para sa kanya. Dahil dito, ang mga inapo ni Wang Lin at ang sekta na iniwan ni Wang Lin, pati na rin ang bansa ng Zhou, ay dahan-daang naging malakas sa pangangalaga ni Zhou Huatai. Madali para kay Zhou Huatai, bilang bagong Suzaku, na gawing maharlika ang pamilya Wang. Dahil dito, naging mas malakas ang bansa ng Zhou hanggang sa umabot ito sa ranggo 5 na bansa ng pag-uukit. Natural na alam ng mga tao na lahat ng ito ay para kay Wang Lin. Ang mga kilos ni Wang Lin sa tung ng Suzaku ay kumalat at naging kilala. Pagkatapos isipin ito, dahan-daang pinilit ni Zhou Huatai na tanggapin ng lahat ng mga cultivador si Wang Lin bilang tagapag-alaga at ninuno ng planeta Suzaku. May isa pang dahilan si Zhou Huatai sa paggawa ng lahat ng ito.
Nang maging Suzaku siya ay nasa soul transformation stage pa lamang, hindi pa ascendant. Siya ang pinakamahina na Suzaku at wala siyang lakas upang mangibabaw. Kaya't kinailangan niyang gamitin ang kasikatan ni Wang Lin upang pigilan ang lahat. Habang nag-iisip si Wang Lin, bagaman hindi niya kayang hulaan ang lahat, nakuha pa rin niya ang pangkalahatang ideya. Siya ay napabuntong hininga. Kahit anong dahilan mayroon si Zhou Huatai, kinakailangan pa rin niyang gantihan ito. Habang siya ay lumilipad, si Tashan at ang batang may malaking ulo ay sumusunod sa likod niya, at ang ekspresyon ni Tashan ay nanatiling malamig buong paglalakbay. Samantalang si ang batang may malaking ulo, pagkatapos makita si Wang Lin na bumabalik sa bahay, ay naging mas komplikado ang nararamdaman patungkol sa kanyang sariling pamilya. Nakita niyang ang lahat ng narito ay tunay na nirerespeto si Shu mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Alam ng batang may malaking ulo na kung siya ay babalik sa kanyang pamilya sa kasalukuyan niyang kalagayan, siya ay bibigyan ng respeto. Subalit, alam niyang ang respeto ay peke. Isang malaking lungsod ang lumitaw sa kalayuan. Ang lungsod na ito ay parang nakabaluktot na dragon at puno ng aura ng yaman. Ang mga pader nito ay gawa sa itim na bato at may mga pag-alo ng spell na nagmumula sa kanila. Bago pa siya maglapit, nakita ni Wang Lin na maraming makapangyarihang mga limitasyon sa loob ng lungsod. Ang dami nito, at kung lahat sila ay mag-activate, makakakita pa ng isang tiyak na banta sa mga Ascendant Cultivators. Ito ang tanging imperial na lungsod ng mortal sa planeta Suzaku sa labas ng teritoryo ng Forsaken Immortal Clan. Ang dakilang dinastiyang Wang. Ito ay itinatag 437 taon na ang nakalipas at naging pinakamahalagang angkan ng mga mortal maliban sa Forsaken Immortal Clan. Ang imperial na pamilya ng Wang ay may mahabang kasaysayan ng pamilya. Mahigit 400 taon ng konsolidasyon ay nagbigay daan sa dinastiya na makapagtamo ng malaking bilang ng mga sundalo, at pati na rin ng mga martial artist na sumanib sa kanila. Subalit, ang nagpapalakas sa dinastiya ay ang malaking bilang ng mga cultivator. Bilang karagdagan sa Cloud Sky Sect, si Zhou Huatai at iba't ibang mga sekta ay nagsisilbing kanilang suporta. Ang mga miyembro ng angkan ng Wang ay nagtamasa ng mataas na estado dahil dito. Ang banal na pakiramdam ni Wang Lin ay pumulibot sa buong planeta. Naramdaman niya ang tawag ng kanyang linya ng dugo at dumating siya dito. Ang kabiserang lungsod ay may pinakamataas na konsentrasyon ng dugo ng pamilya Wang. Habang ang kanyang banal na pakiramdam ay dumaan, hindi niya nakita si Wang Zuo. Napabuntong hininga siya at pagkatapos ay nawala. Nang muling magpakita, nasa loob na siya ng imperial na palasyo. Tinitingnan ng masiglang tao at ang mga marangyang bahay, unti-unti nang napakunot ang kanyang noo. Napakaluhong ng kabiserang ito. Ang mga mahahalagang asul at puting mga bato ay ginamit para sa mga daan. Nang ipalaganap niya ang kanyang banal na pakiramdam, natuklasan niyang ang buong lungsod ay ganito. Kung ganito lamang, hindi sana ito naging malaking issue, ngunit ang mga nakapaligid na puno ay nakabalot ng seda. Bagaman mukhang marangya, ito ay lahat kalokohan. Matapos maabot ang kasalukuyang kalagayan ni Wang Lin, nagiging posible na niyang makita ang mga bagay na ito. May kalungkutan, galit, takot, at iba pang mga aura na maaaring magulo ang isipan ng isang tao. Kung ang isang tao ay magtatagal dito, magbabago ang kanilang personalidad at magiging hindi matatag ang kanilang mga emosyon. Pati na rin ang haba ng kanilang buhay ay magkakaroon ng epekto. Ang aura na ito ay isang anyo ng sama ng loob. Noong una, humingi si Wang Lin sa mga tao sa planeta Qingling na kolektahin ito. Ngayon na nakita niya ang dambuhalang sama ng loob sa kabiserang ito, lalo pang nagigipit ang kanyang noo. Habang ipinalaganap niya ang kanyang banal na pakiramdam, napansin niya na ang iba't ibang mga lungsod ay may iba't ibang antas ng sama ng loob. Ang sama ng loob na ito ay kumalat sa kalahati ng planeta Suzaku. Ang sama ng loob ay nagmumula sa mga bahay ng bawat baryo at nagtipon sa lugar kung saan nakatira ang mga mortal at patuloy na nanatili ng hindi nawawala. Partikular, ito ay pinakakapansin-pansin sa Hilaga Kanluran, kung saan ang lupa ay pula at punong-puno ng mga bangkay. Malaking halaga ng sama ng loob ang nagmumula doon at kumakalat sa buong lugar. Kung ang iba pang mga lungsod ay may malalakas na sama ng loob, ang sama ng loob sa kabiserang ito ay isang dambuhalang demonyong apoy na sumabog pataas. Tanging ang isang tao na may kasing lakas ng kalagayan ni Wang Lin ang makakapansin nito, at tanging pagkatapos ng masusing pagsusuri. Kung ang isang tao ay walang sapat na kalagayan, imposibleng matukoy ito. Kalokohan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot habang naglalakad siya sa kalsada. Masaya siyang makita ang kasaganaan ng mga inapo ng pamilya Wang. Ngunit, ang kasaganaan na ito ay itinayo sa sama ng loob, at ang mga inapo ng pamilya Wang ay labis na apektado. Kung ganito, hindi na kailangang ang yaman. Habang naglalakad, narinig ang mga echo ng mga kabayong kaluskos mula sa malayo. Ang mga naglalakad na tao ay mabilis na nagpanik at umatras sa gilid. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagkulay ng pagkabigla habang siya'y tumingin at nagtakip ng ilang hakbang. Ilang malalaking kabayo ang tumakbo pababa ng kalsada,
may ilang kabataan na nakasakay sa mga ito at isang malaking grupo ng mga alipin na sumusunod sa kanila. Ang lahat ng mga alipin ay naglalakad ngunit kasing bilis ng mga kabayo. Ang mga kabataang lalaki na nakasakay sa mga kabayo ay lahat naka-fancy na kasuotan at ang taong nasa harapan ay napakagwapo. Ngunit may itim na usok na pumapalibot sa kanyang mukha. Kahit na ang isang cultivator na nasa ascendant stage ay mahihirapan para makita ito, ngunit malinaw na kay Wang Lin. Sa ere, may dalawang sinag ng enerhiya ng espada. Dalawang cultivator ang nakasakay sa mga espada, at pareho silang nasa foundation establishment stage. Binubuksan nila ang daan para sa kabataan. Kung nagpapakita lang sila ng lakas, wala sanang problema, ngunit ang ikinalungkot ni Wang Lin ay ang cable na nakakabit sa kabayo na sinasakyan ng kabataan. Sa dulo ng cable ay isang tao. Ang taong ito ay magulo at mahirap matukoy kung ano siya, ngunit malinaw na isang lalaki. Sa oras na ito, siya ay hinihila at ang kanyang mga damit ay punit-punit. Isang malaking dami ng dugo ang dumadaloy mula sa kanyang katawan at nagpapapait sa lupa. Para itong isang madugong guhit na parang may gumagamit ng cinnabar upang mag-iwan ng isang nakakagulat na bakas ng dugo. Mabilis na dumaan ang mga tao at sinundan sila ng mga alingawngaw ng kanilang mga tawa. Mabilis na dumaan ang mga martial artist at lumipad ang dalawang cultivator nang hindi man lang tumingin. Pagkatapos nilang umalis, isang grupo ng mga sundalo ang mabilis na dumating upang linisin ang mga bakas ng dugo. Pagkatapos ay mabilis nilang nilinis ang mga bakas ng dugo sa buong daan. Hindi hanggang sa umalis silang lahat, nagsimulang magtsismis ang mga tao sa paligid at bumalik sa normal. Aba, anong malas? Sino kaya ngayon ang bulag at naglakas loob na mag-provoke sa ika-16 na prinsipe? Mukhang papaligidin pa siya sa buong kabisera bago siya paigang mamatay. Huwag, sa ating dakilang Wang Dynasty, ang Wang family ay parang langit. Pati mga immortal naging kanilang mga aliping, sino ang maglakas loob na mag-provoke sa kanila? Huwag pag-usapan yan. Ilang buwan na ang nakalipas, ang national teacher ay nagmamasid sa langit at napansin ang isang masamang tanda mula sa Hilaga Kanluran. Dahil dito, daan-daang libong tao ang pinatay sa Hilaga Kanluran. Narinig ko pa nga na hanggang ngayon, puno pa ang Hilaga Kanluran ng mga bangkay. Huwag natin pag-usapan yan. Broly, mag-usap na lang tayo ng iba para hindi tayo magdulot ng sakuna. Napakadim ng ekspresyon ni Wang Lin. Kitang-kita niyang ang batang lalaki ay bahagi ng dugo ng Wang family. Maingat na sinabi ni Wang Lin, "Tashan, dalhin mo siya dito." Walang salitang sinabi si Tashan bago siya lumingon at nawala. Sandali lamang, muling nagpakita siya kasama ang isang tao sa kanyang kamay. Ang taong ito ay ang kabataang naka-fancy na hitsura. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at paulit-ulit siyang nagmumura. "Nagmatapang kayong dakpin ako. Anong sekta kayo galing? Alam niyo ba kung sino ako? Isa akong miyembro ng Wang family." Malupit ang ekspresyon ni Tashan habang papalapit kay Wang Lin. Agad na itinapon ng kabataan sa lupa. Kaagad nagulat ang nag-aalis na tao sa paligid at mabilis silang umalis ng walang alinlangan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang kabataang naka-fancy na hitsura ay may mabagsik na ekspresyon habang tumayo at tinitigan si Tashan. Bagaman lihim siyang natatakot, hindi niya ipinakita ang takot at sumigaw, "Isa akong miyembro ng Wang family, at naglakas loob kang saktan ako. Anuman ang sekta mo, patay ka." Malupit ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan ng kabataan. Nakita niyang may makapal na itim na usok na lumalabas mula sa ulo ng kabataan. Ang itim na usok ay nagforma ng isang ahas na bumukas ang bibig at tahimik na umungol kay Tashan. Ang mga hindi pa nakarating sa ikalawang hakbang ng kanilang cultivation ay hindi makakapansin dito. Mararamdaman lang nila ang isang malamig na aura na sumabog mula sa kabataan na magpapatibok ng kanilang mga puso. Sa sandaling ito, narinig ang sigawan mula sa kalye sa malayo. Ang grupong umalis ay nagbalik na may dala-dalang mga sundalo. Dalawang sinag ng enerhiya ng espada ang nangunguna sa pag-atake at sumunod ang mga alila. Ang mga martial artist ay puno ng malasakit na pumatay. May mga kabataang nakasakay sa mga kabayo sa mga dumating, at bawat isa sa kanila ay sumigaw ng malupit, dakpi ng magnanakaw. May assassin, protektahan ng prinsipe. Ang dalawang sinag ng enerhiya ng espada ay unang sumugod patungo kay Tashan. Ang dalawa ay agad na umatake ng hindi nag-iisip. Hindi pa nila napansin ng mga tao, at nang mapansin nila, nawawala na ang prinsipe. Takot, nag-ikot sila upang maghanap at nakita nilang tinapon ni Tashan ang prinsipe sa lupa at napatigil sila. Sila ay mga disipulo ng Cloud Sky Sect na ipinadala dito upang protektahan ang mga prinsipe. Kung may nangyaring masama sa prinsipe, paparusahan sila pagbalik nila sa sekta. Sila ay sumugod gamit ang kanilang mga espada na nakatutok kay Tashan. Kabanata 875. Puot. Malamig ang ekspresyon ni Tashan habang casual na winuwagayway ang kanyang kamay. Lumikha siya ng malakas na hangin na nagpalipad sa mga lakas ng espada at gumuho ang kanilang mga lumilipad na espada.
Hindi maisip na epekto lang ang naramdaman nilang dalawa. Pareho silang umubo ng dugo at napabuga ng hangin. Samantalang ang mga martial artists na umaarangkada, para bang tumama sa pader ang kanilang mga katawan. Lahat sila ay umubo ng dugo at napaatras. Walang nakaligtas. Walang pinatay si Tashan. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, nasugatan lamang niya ang dalawang cultivator at ang mga taong ito. Nang makita ng kabataan ang eksenang ito, agad siyang nagulat. Gayunpaman, mas naging mabangis ang kanyang ekspresyon at sumigaw. Miyembro ako ng pamilya Wang. Ang lakas ng loob mong saktan ang mga tauhan ko. Patay kayong lahat. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at sinampal ang binata. Hindi siya gumamit ng anumang cultivation at sinampal lang bilang isang mortal. Pagkatapos ng lahat, ang kabataan ay hindi isang magsasaka. Kung gumamit siya ng anumang kapangyarihan, dudurugin niya ang lahat ng buto sa katawan ng kabataan. Gayunpaman, ang kabataan ay itinapon sa hangin. Namamaga ang mukha niya at nabasag lahat ng ngipin niya. Ang sinampal niya ay hindi lang ang kabataan kundi ang itim na ahas. Ang itim na ahas ay lubhang kakaiba. Sa sandaling dama po ang sampal ni Wang Lin, nawala ito, ngunit agad itong nagreporma. Iniwan ko ang katawan ng kabataan at sinubukang lemunin si Wang Lin. Tanging si Tashan at ang malaking ulong batang lalaki ang nakakakita nito. Ang lahat sa likod ni Wang Lin ay nakaramdam lamang ng isang bugzo ng malamig na hangin. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na gamitin ang aking Wang clan upang palakihin ang sama ng loob. Malamig ang mga mata ni Wang Lin at galit na galit siya. Sa kanyang paglilinang, masasabi niya sa isang sulyap na ang kaluluwa ng kabataan ay nilamon na at napalitan ng sama ng loob. Habang umaarangkada ang ahas, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinuro. Bago ang daliring ito, ang mga mata ng ahas ay napuno ng takot at gustong tumakas. Gayunpaman, huli na, at sa isang putok, ang ahas ay sumabog. Ito ay naging itim na ambon na sinunggaban ni Wang Lin. Dinurog niya ito at naging itim na ron. Nang mawala ang itim na ahas, nang inig ang katawan ng binata at umubo ng malaking subo ng dugo. Hindi na mabangis ang mukha niya at puno ng kalituhan. Nilamon na ang kanyang kaluluwa kaya nanlabo ang kanyang mga mata at nawala ang ningning. Tahimik ang buong paligid, ngunit ang katahimikang ito ay saglit lang at agad na palitan ng mga hiyawan. Nataranta ang mga tao at mabilis na nakatakas. Hindi nagtagal ay wala nang natira. Nanlamig ang mga mata ni Wang Lin. Nang kumalat ang kanyang divine sense, wala siyang napansing mali. Gayunpaman, nang pagmasdan niyang mabuti, agad niyang naunawaan na may gumagamit ng buhay ng mga miyembro ng pamilyang Wang para magbigay ng sama ng loob sa mga espiritu. Narinig na ni Wang Lin ang tungkol sa ganitong uri ng spell dati. Ito ay tulad ng pagdadalisay ng isang espada. Ang isang tao ay ginamit bilang isang espiritu na sumisipsip ng sama ng loob. Kung sapat na sama ng loob ang hinigop, ang kapangyarihan nito ay walang katatawanan. Kasama ang matinding sama ng loob sa kabisera, may isip ni Wang Lin na may kumokontrol sa lahat ng ito. Kung mas maraming hinanakit ang naroon, mas magiging malakas ang sama ng loob na espiritu. Dahil sa galit, mas nanlamig ang mga mata ni Wang Lin. Nang ihagis niya ang itim na rune, nagsimula itong lumipad ng mag-isa. Nasa likod niya ang kamay ni Wang Lin habang naglalakad siya sa likod ng rune. Sumunod sa kanya si Tashan at ang malaking ulo. Ang isang prinsipe na pinatay sa kabisera ay natural na isang malaking bagay. Hindi nagtagal, damaloy ang mga sinag ng enerhiya ng espada mula sa buong kabisera. May mga cultivator mula sa iba't ibang sekta sa planetang Suzaku na nakasakay sa mga sword energies. Ang kanilang mga mata ay parang kidlat at hindi man lang sila nag-abalang kausapin si Wang Lin bago sila umatake gamit ang kanilang mahiwagang kayamanan. Malamig ang ekspresyon ni Wang Lin habang winuwagayway niya ang kanyang manggas. Lahat ng mahiwagang kayamanan ay natangay. Ang mga magsasaka sa lumilipad na mga espada ay natakot nang hindi sinasadyang tinatangay sila ng hangin. Sa isang kisap mata, sila ay naipadala sa layo na 5,000 kilometro. Ito. Anong spell ito? Mukhang pamilyar ang taong iyon. Ang mga ekspresyon ng mga magsasaka na iyon na ipinadala sa layo na 5,000 kilometro ay lubos na nagbago. Natarante silang lahat at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na sumulong. Lahat sila ay mabilis na sumakay sa kanilang mga lumilipad na espada patungo sa kanilang sariling mga sekta. Malamig ang mga mata ni Wang Lin. Galit na galit siya. Habang naglalakad siya patungo sa palasyo ng imperial, hindi mabilang na mga sundalo ang sumugod sa kanya. Ayaw silang sakta ni Wang Lin, kaya nang iwinagayway niya ang kanyang manggas at pinadala sila ng 10,000 kilometro ang layo. Papalapit siya ng papalapit sa palasyo ng imperial. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan, mayroong isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dragon robe, at ang kanyang ekspresyon ay madilim. Sa tabi niya ay isang napakaranggal at magandang babae na nakasuot ng makukulay na damit. Gayunpaman, may itim na fog sa kanyang mga mata at bakas ng takot ang bumungad sa kanyang mga mata.
Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga miyembro ng pamilyang Wang na nakasuot ng damit na sutla ay malungkot na nakatingin sa unahan. Sa labas ng bulwagan, mayroong hindi mabilang na mga pangkat ng mga sundalo sa plaza na naghahanda upang harapin ang isang malaking kaaway. Napuno ng nakamamatay na aura ang lugar. Walang awang ibinato ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tinta at sumigaw, "Anong uri ng tao ang nang ahas na pumatay sa aking dakilang dinastiyang Wang? Nalaman mo ba kung saang sekta siya galing?" Matapos patayin ng isa, ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay bumagsak sa kawalan at isang hindi maisip na panginginig ng boses ang biglang sumiklab at bumuo ng isang bagyo. Habang dumaraan ang bagyo, hinayla ang isa pang sama ng loob na espiritu. Bumagsak ang katawan nito at agad na namatay. Matapos patayin ng dalawa ng sunod-sunod, biglang lumingon si Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng kulog. Agad namang nanginig ang huling babae nang may kulog sa loob ng kanyang katawan at siya ay sumabog. Lalong nanlamig ang mga mata ni Wang Lin. Humakbang siya sa hangin at lumipat patungo sa palasyo ng imperial. Habang naglalakad si Wang Lin sa himpapawid, humakbang siya sa palasyo ng imperial at diretso sa palasyo ng hari. Agad niyang nakita ang mga imperial na sundalo sa plaza at ang mga inapo ni Wang sa pangunahing bulwagan. Maraming magsasaka sa gilid. Ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pumatay, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na umatake. Hindi nila makita ang kultibasyon ni Wang Lin, ngunit alam nilang lahat na hindi nila kayang patayin ang 3 disipulo ng pambansang guro ng ganoon kadali. Dahil dito, labis silang natakot sa nanghihimasok na ito. Tumayo si Wang Lin sa itaas ng parisukat. Tinitigan niya ang mga tao sa ibaba at malamig na sinabi, "Magaling. Ang galing mo talaga." Nakikita niya ang daan-daang miyembro ng Wang clan, ngunit hindi ito lahat. Sa mga taong iyon, halos lahat sila ay may itim na gas sa pagitan ng kanilang mga kilay. Gayunpaman, ang nakatutuwa ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dragon robe ay walang itim na gas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Para naman sa babaeng katabi niya, nawala na ang itim na fog at walang anumang senyales ng cultivation sa kanya. Kahit anong itsura ng isa siyang mortal. Umalingaw-ngaw ang boses ni Wang Lin na parang malamig na hangin sa taglamig. Habang lumilipad ito, naging sanhi ito ng panginginig ng isipan ng lahat. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Wang Lin, nagulat siya at napuno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang pagkabigla ay agad na napalitan ng layunin ng pagpatay at sumigaw siya, "Sa utos ng pamilya Wang, patayin ang taong ito." Kabanata 876. Corpse Sect. Halos sa oras na sumigaw ang lalaki, isang malakas na tunog mula sa ilalim ng lupa sa plaza ang umabot. Nagkaroon ng mga bitik sa lupa at 8 matandang lalaki ang sumugod palabas. Ang 8 matatandang ito ay naglalabas ng mga sinaunang aura. Pagkatapos nilang magpakita, tinignan nila si Wang Lin at sumugod patungo sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Ang galit sa mga mata ni Wang Lin ay lalong tumindi. Ang 8 matatandang ito ay may itim na usok sa pagitan ng kanilang mga kilay. Gayunpaman, may gintong liwanag na nagbabantay sa kanilang mga kaluluwa. Lumakad si Wang Lin ng isang hakbang pasulong, itinuro ang kanyang daliri, at 8 hibla ng itim at puting usok ang lumabas patungo sa bawat isa sa kanila. Ang itim at puting usok ay pinalibutan sila, at sa sandaling iyon, winasak ang itim na usok sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang mga katawan ng 8 matanda ay nanginig at agad silang naging mulat. Ang unang nakita nila ay si Wang Lin na galit. Nanginginig sila at isa sa kanila ang nagsabi, "Ancestral Wang Lin." Ang natitirang 7 ay nagpakita ng mga ekspresyong puno ng saya. Pagkatapos sabihin iyon, isang malalaking kaguluhan ang sumak mula sa ibaba nila. Nagbago ang mga ekspresyon ng mga nag-aaral ng sining. Hindi nila ito matanggap. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng pamilya Wang ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Kakaunti lamang sa kanila ang nagpakita ng kasiyahan. Sa puntong ito, ang malaking itim na usok na lumabas mula sa matandang lalaki ay nagsama-sama at naging isang malaking python na may haba ng daan-daang talampakan. Humagulhol ito at sumugod patungo kay Wang Lin. Sa pagkakataong ito, si Tashan ay direktang sumugod at ibinato ang kanyang kanang kamao. May narinig na tunog na parang lindol at agad na bumagsak ang python. Inalis ni Tashan ang kanyang kamao at bumalik sa likod ni Wang Lin. Mula simula hanggang matapos, nanatili ang kanyang ekspresyon na malamig. Ang kalooban ni Wang Lin ay punong-puno ng galit. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pinigilan ito. Ang lupa ay umalag, at sa malakas na puwersa na tumama sa lupa, isang tao ang lumipad mula sa hukay. Ang taas ng katawan ng taong ito ay hiyubot-hubad at ang mahahabang buhok nito ay lumilipad sa hangin. Kumurap ang mga mata nito nang makita si Wang Lin sa hangin. Maglakas loob kang magdala ng galit na kaluluwa laban sa mga inapo ng pamilya Wang. Mamamatay ka. Ang tinig ni Wang Lin ay malamig nang umabant siya. Dama po ang kidlat sa kanyang kanang braso at pamatak patungo sa lalaki. Malaking pagbabago ang naganap sa ekspresyon ng lalaki.
Inisip niyang magaling niyang itinago ang sarili, ngunit natuklasan pa rin siya, at mabilis siyang umatras. Ang kanyang lebel ng pagsasanay ay higit pa kaysa sa iba sa planeta ng Suzaku. Siya ay nasa illusory stage. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang isipan ay nanginginig. Tumingin siya pabalik sa hall at nakita ang babae na nakasuot ng makulay na damit na katabi ng kalalakihang nasa gitnang edad. Malamig ang mga mata ng babae. Nang makita niyang umatake si Wang Lin sa lalaki, napansin niya ito at nagpalabas ng malamig na hininga sa kanyang isip. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at malapit nang gumamit ng spell. Ngunit, sa eksaktong sandali na iyon, nang sumugod si Wang Lin patungo sa lalaki, ang mga ripples ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at bigla siyang nawala. Nagulat ang lalaki sa pagkawala ni Wang Lin, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap at mabilis siyang tumakas. Ang mga mata ni Tashan ay lumamig at handa siyang sumunod, ngunit nauuna ang batang may malaking ulo. May tanga-tanggang ngiti sa mukha, sinundan niya ang lalaki. Ang babae sa makulay na damit ay nagulat din, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon. Bigla siyang sumugod, ngunit huli na. Muling lumitaw ang anyo ni Wang Lin sa hall, sa tabi ng babae. Ang kidlat ay kumidlat sa kanyang mga mata habang tinuro niya ito ng galit. Ang di mabilang na mga kidlat mula sa langit ay parang dumaan sa kalawakan sa pamamagitan ng hindi kapani-paniwalang paraan at tumutok sa kanyang hintuturo. Ang daliri na nagdadala ng lakas ng kidlat ay tumama sa gitna ng likod ng babae. Ang katawan ng babae ay nanginginig ng malakas at nagubos siya ng malaking dugo. May isang malaking python na nakalupig sa kanyang ulo. Ngunit, sa sandaling lumitaw ang python, ito ay bumagsak at ang babae ay namutla. Nang malapit ng sirain ng kidlat ang kanyang katawan at pinagmulan na kaluluwa, narinig ang malinis na sigaw ng isang phoenix. Isang limang kulay na phoenix ang lumitaw at hamarang sa kidlat ni Wang Lin para sa kanya. Humakbang siya pabalik at malapit nang gumamit ng spell, ngunit nauuna muli si Wang Lin. Muling lumitaw siya sa tabi ng babae at ang kanyang daliri na puno ng kidlat ay bumagsak muli. Habang ang kidlat ay rumagasa, ang babae ay nagubo ng mas maraming dugo at ang phoenix ay nanginig. Patuloy siyang umatras, ngunit hindi kayang tapatan ang bilis ni Wang Lin. Sa isang kisap mata, si Wang Lin ay gumalaw na parang multo at tinuro siya ng 4 na beses. Ang katawan ng babae ay nanginig ng malakas. Ang tuloy-tuloy na mga atake ay lubos na nakasugat sa kanya at wala na siyang pagkakataon na lumaban. Ang huling pagturo ay naging sanhi upang magbigay ng isang malungkot na sigaw ang phoenix bago ito bumagsak. Ang mga mata ng babae ay naging alerto at sumigaw siya, "Ako ay isa sa 7 phoenixes ng planeta ng Fangluan. Maglakas loob ka bang patayin ako?" Ngunit hindi tumigil si Wang Lin at dumating siya sa tabi ng babae ng mabilis. Ang hangarin niyang pumatay ay lumitaw sa kanyang mga mata habang itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang itim at puting usok ay pumulibot sa kanyang dalawang daliri at pinindot ito sa kanang balikat ng babae. Ang itim at puting usok ay sumabog sa katawan ng babae. Ang kanyang katawan ay nanginginig at agad siyang bumagsak. Ang kanyang kaluluwa ay nagtangkang tumakas, ngunit ito ay natiyak ng itim at puting usok at dinala patungo kay Wang Lin. Walang pag-aalinlangan si Wang Lin at pinindot ang kanyang kanang kamay sa kaluluwa ng babae at ginamit ang Soul Search spell. Habang sumisigaw ang babae sa sakit, nilimos ni Wang Lin ang lahat ng kanyang alaala. Habang lumalago ang kanyang mga nakita, lalong naging malungkot ang mukha ni Wang Lin. Sa huli, ang kanyang mga mata ay naging matalim at walang awa niyang winasak ang kaluluwa ng babae. Ang kaluluwa ng babae ay naging enerhiya na agad na tinangay ni Wang Lin. Nakikita ni Wang Lin na may mali sa babae. Kahit na pinagtangkaan niyang itago ang kanyang pagsasanay, malinaw na nakita ni Wang Lin ang kanyang corporeal yang napagsasanay. Kung hindi dahil sa proteksyon ng espiritu ng Phoenix, sapat na ang isang kidlat upang patayin siya. Marami ang mga miyembro ng pamilya Wang dito, at nakita ni Wang Lin na ang itim na usok mula sa mga miyembro ng pamilya Wang ay konektado sa kanyang kamay. Malinaw na kontrolado ng babaeng ito ang kanilang mga buhay. Kung hindi, sa sandaling magpakita si Wang Lin, pinatay na sana siya, imbes na pilitin ang nagtatagong tao mula sa ilalim ng lupa at umatake nang magkamali siya ng pansin. Sa sandaling mamatay siya, isang bahagi ng mga miyembro ng pamilya Wang ay nagsuka ng dugo. Pagkatapos, kumupas ang kanilang mga mata at sila'y namatay. Ang itim na usok ay nawala mula sa ibang mga miyembro ng pamilya Wang at nakuha nila ang kanilang kailanawan. Tumingin sila kay Wang Lin na may kasiyahan sa kanilang mga mata at agad silang lumuhod at nakaramdam ng kahihiyan. Ang edukasyon ng bawat miyembro ng pamilya Wang mula pagkabata ay kinabibilangan ng pagmamasid sa larawan ng kanilang ninunong Wang. Ang hitsura ni Wang Lin ay nakatanim sa kanilang mga puso. Ngayon na naging malinaw ang kanilang mga isipan, agad nilang nakilala si Wang Lin. Hindi sila estranghero kay Wang Lin dahil sa lahat ng mga tsismis. Ang dahilan kung bakit maraming nag-aaral ng sining sa dakilang dinastiyang Wang ay dahil nagbigay ang pamilya Wang ng Wang Lin. Ancestral, kami po'y nagkamali, ang 8 matandang lalaki ay lahat lumuhad sa lupa.
Ang mga mata ni Wang Lin ay tumuon sa pangunahing hall at tumingin sa kalalakihang nasa gitnang edad na lumuhad din. Malamig niyang sinabi, talaga nga kayong nagkamali. Hindi niyo kayang malaman kung sino ang tunay na miyembro ng pamilya Wang. Ang ekspresyon ng kalalakihang nasa gitnang edad ay nagbago ng malaki. Naglabas ng malamig na hininga si Wang Lin. Ang hininga na iyon ay parang kidlat na umabot at umalingaw ng walang katapusan. Ang kalalakihang nasa gitna ng edad ay nawala ng malay sa hininga iyon. Ang mga salita ni Wang Lin ay nagpatakbo ng takot sa lahat ng miyembro ng pamilya Wang. Ang kanilang mga mata ay nagiging malungkot habang tinatanaw ang kalalakihang nawala ng malay. Matapos magbigay ng buntong hininga, tinignan ni Wang Lin ang mga nag-aaral ng sining sa paligid. Ipinagpasalamat niya ang kanilang tulong. Matapos mag-set ng ilang bagay, ipinadala ni Wang Lin ang kanyang divine sense at tiyakin na wala nang natirang tao mula sa planeta ng Fengluan dito. Luminga siya sa matandang lalaki na lumuhad sa lupa at sinabi, ibinibilin ko sa iyo na asikasuhin ang bagay dito. Magbabalik ako sa ilang araw. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig. Marami siyang natutunan mula sa babae ng planeta ng Fengluan, at ngayon ay may mga bagay na kailangang asikasuhin. Planetang Fengluan, Corp Sect, maglakas loob kayong magtangka sa mga inapo ng pamilya Wang. Huwag ninyong sisihin ako sa pagiging walang awa. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng galit. Sa pagkakataong ito, tunay siyang galit. Mula sa mga alaala ng babae mula sa planeta ng Fengluan, alam ni Wang Lin na siya ay isa sa 7 phoenixes. Gayunpaman, siya rin ay miyembro ng Corp Sect na ipinadala rito upang maging pangulo ng Elder. Ang posisyon niya ay katulad ni Sun Tai, ngunit mas mataas ang kanyang pagsasanay. Corp Sect. Narinig ni Wang Lin ang ilang mga lihim tungkol sa Corp Sect mula kay Sun Tai bago siya mamatay. Ang mga bagay tulad ng pangangalap ng galit upang pakainin ng mga galit na kaluluwa ay isa sa mga gawain ng Corp Sect. Mula sa mga alaala ng babae, alam ni Wang Lin na sa dakilang dinastiyang Wang, halos bawat lungsod ay may mga miyembro ng Corp Sect. Parang isang malaking net na bumabalot sa buong dakilang dinastiyang Wang na patuloy na nagpapalaganap ng galit at nangangalap ng galit upang palakasin ang mga galit na kaluluwa. Ang balak ni Wang Lin ay puksay ng mga taong iyon. Ngunit hindi lang sila nasa dakilang dinastiyang Wang, aalisin niya ang Corp Sect mula sa planeta ng Suzaku. At dahil sa bagay tungkol sa kanyang mga inapo, bibisita siya sa Corp Sect. Ang malaking katawan ng corpse at ang mahina niyang divine sense ay mga bagay na kanyang pinagmumulan ng interes. Hindi lang niya alam kung ang Giant Demon Clan na katawan ay naruroon pa rin matapos ang daan-daang taon. Sa malayo, ang batang may malaking ulo ay bumalik na may dala-dalang tao sa kanyang kamay. May tangatanggang ngiti sa mukha habang tinitingnan si Wang Lin. Patayin ito. Ibigay sa akin ang kaluluwa nito. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig habang naglalakad siya patungo sa horizon. Mabilis na sinundan siya ni Tashan. Habang ang batang may malaking ulo ay ngumunguya ng kanyang labi at piniga ang kanyang kanang kamay. Ang ulo ng tao ay nabasag at hawak ng batang may malaking ulo ang kaluluwa nito habang sumusunod kay Wang Lin. Isang malaking pagbabago ang nangyayari sa planeta ng Suzaku sa pagbabalik ni Wang Lin. Kabanata 877. Inalis ng hangin ang natirang dahon. Ang mga pangunahing lungsod ng metal, wood, water, fire, at earth ang pinakamalapit sa kabisera. Ang mga ito ay nakapalibot sa lugar na may 50,000 kilometro mula sa kabisera at bawat isa ay may malaking bilang ng mga sundalo. Sa bilis ni Wang Lin, isang hakbang lamang ang kailangan niya para makarating sa lungsod ng metal. Bagaman mas maliit ito kaysa sa kabisera, ito ay puno pa rin ng karangyan. Subalit, ang karangyaang ito ay nagpalakas lamang ng galit. Ang galit na ito ay nagtipon sa hangin sa itaas ng lungsod na parang apoy ng demonyo. Patuloy itong tumaas at hindi matatag. Habang papalapit si Wang Lin sa lungsod, ang kanyang banal na pandama ay dumaan sa buong lungsod, hakbang-hakbang. Ang kanyang mga mata ay kumislap at naglabas siya ng malamig na hininga. Habang kumalat ang malamig na hininga na ito, nagkaroon ng mga pagsabog sa 3 lugar. Sa mansyon ng pinuno ng lungsod, ang tagapayo na tinatawag na Sun ay biglang nanginig at sumabog bilang isang bante ng laman. Ang parehong pangyayari ay nangyari sa 2 iba pang lugar. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig habang siya ay umikot upang umalis. Masyado siyang mabilis. Wala siyang binigyan ng pagkakataon ng mga miyembro ng Corp Sect. Habang kumalat ang kanyang banal na pandama, ang mga katawan ay agad na sumabog sa natitirang 4 na lungsod. Matapos tapusin ang lahat ng ito, ipinagpatuloy ni Wang Lin ang paggalaw, na may nakalat ang banal na pandama sa lahat ng lungsod sa loob ng dakilang dinastiya Wang. Ang mga disipulo ng Corp Sect ay nagkagulo at nagliparan mula sa mga lungsod at nagtangkang tumakas. Gayunpaman, sa sandaling sila ay lumipad patungo sa ere, isang malamig na hininga ang narinig. Ang kanilang mga katawan ay nanginig at direktang nawasak ng banal na pandama na ipinadala ng isang cultivator ng Nirvana Scryer.
Ang mga tunog ng pagputok ay umalingaw sa buong dakilang dinastiya Wang habang ang mga disipulo ng Corp Sect ay umubo ng dugo bago natunaw ang kanilang mga katawan. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay nag-collapse, at malalaking halaga ng espiritual na enerhiya ang pumasok sa lupa ng planeta Suzaku upang magpayabong dito. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagdulot ng takot sa mga mamamayan ng dakilang dinastiya Wang. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari at nagsimula silang magtaka ng walang katapusan. Ang kanyang banal na pandama ay kumalat sa buong dakilang dinastiya Wang. Matapos patayin ng mga disipulo ng Corp Sect, naging mas malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Sinuri niya ang mga alaala ng babae mula sa planeta Fangluan. Halos bawat lungsod ay may mga disipulo ng Corp Sect na nangangalap ng galit at nagpapalago ng mga espiritu ng galit. Hindi lamang ito nangyayari sa planeta Suzaku, kundi pati na rin sa lahat ng mga sangay ng Corp Sect na nagtitipon ng galit. Bagamat ang babaeng mula sa planeta Fangluan ay ang pinuno ng mga nakatatandang elder, isang tao tulad niya ay karaniwang hindi ipapadala sa planeta Suzaku. Gayunpaman, nagmula ang utos mula sa punong himpilan ng Corp Sect na magtatalaga ng isang cultivator ng corporeal dito, at siya ang napili para sa trabahong iyon. Hindi pinansin ni Wang Lin ang anumang bagay tungkol dito. Ang nakatagpo siya ng isang lihim na utos na natanggap ng babae mula sa punong himpilan ng Corp Sect pagkabot niya sa planeta Suzaku. Anuman ang paghahanap ni Wang Lin sa mga alaala ng babae, hindi siya nakakita ng anumang detalye tungkol sa lihim na utos. Ibig sabihin, ang utos ay ibinigay ng isang tao na may mas malakas na pagsasanay, kaya hindi niya natuklasan kung ano ito. Gayunpaman, nakagawa si Wang Lin ng ilang mga hula batay sa ilang mga pahiwatig. Una sa lahat, sa background ng babaeng iyon, hindi siya magiging concubine ng isang mortal. Kung ganoon, bakit siya naruroon sa imperial na palasyo? Sa kanyang pagsasanay, hindi na kailangang magkontrol ng direkta, hindi niya kailangang naruroon. Gayun din, hindi pa matagal ang babaeng ito sa planeta Suzaku, wala pang 100 taon. At siya ay pumasok lamang sa imperial na palasyo 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga alaala ay isang kumpletong blanko mula sa sandali nang dumating siya sa harap ng imperial na palasyo, na parang may kumuha ng mga ito. Hindi niya alam kung bakit siya naruroon. Gayunpaman, gamit ang iba pang mga alaala, natuklasan ni Wang Lin kung ano ang itinatago niya sa loob ng imperial na palasyo. Anong eksaktong nangyari sa kanya 10 taon na ang nakalipas na nagpapatakas sa kanya patungo sa pinakamataong imperial na palasyo? Bukod pa rito, ano ang nagtulak sa kanya na mag-isip na hindi siya matutuklasan sa loob ng palasyo? Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, napagpasyahan niyang huwag ng pag-isipan pa ito. Hindi na tinutok ng kanyang banal na pandama ang lungsod kundi ikinalat ito sa buong planeta Suzaku, naghahanap ng Corp Sect. Ang Corp Sect ay isang napakalaking organisasyon. Hindi lamang sa labas ng planeta, kundi pati na rin sa planeta Suzaku. Naaalala ni Wang Lin na ang Corp Sect ay matatagpuan sa halos bawat bansa. Gayunpaman, mula sa mga alaala ng babae, alam ni Wang Lin na ang Corp Sect ay na-reorganize. Lahat sila ay nakatutok sa isang lugar, at ang lugar na iyon ay naging punong himpilan ng Corp Sect sa planeta Suzaku. Ang nakaka-interes ay ang bagong punong himpilan ay nasa bansa ng Zhao, kung saan ang Corp Sect sa Zhao ay dating naruroon. Matapos linisin ng mga miyembro ng Corp Sect sa iba't ibang lungsod, nagtulungan si Wang Lin patungong Corp Sect sa Zhao. Mabilis siya gumalaw at mabilis na nakarating sa Corp Sect sa Zhao. Ilang daang taon na mula nang huling narito siya. Habang nakatingin sa latian sa harap niya, ang kanyang mga mata ay naging malamig at sinabi, "Kagiliw-giliw. Marami pang mga paghadlang dito kaysa dati." Tahimik na sinabi ni Wang Lin, "Tashan, buksan mo ang lugar na ito para sa akin." Ang ekspresyon ni Tashan ay malamig habang siya ay sumulong ng ilang hakbang. Hindi niya tinitigan ang latian at pinigilan ang kanyang kanang kamao at pinagtama ang lupa. Sa mga sandaling iyon, ang lupa ay nagsimulang magpaliyab ng malakas. Ang latian sa lupa ay itinulak pataas at ang maduming tubig ay tumalsik sa kalangitan. Parang may kumilos upang itaas ang lupa. Sangkaterbang pagkinang ng mga paghadlang ang lumitaw, at bagaman maaaring epektibo ang mga paghadlang na ito laban sa mga cultivator ng Ascendant, wala itong silbi kay Tashan. Isang suntok at ang mga liwanag ng mga paghadlang ay agad na bumagsak at nawala. Nagkaroon ng malaking bitik sa lupa, at sa kailaliman ng bitik na iyon ay isang lihim na daanan. Naglakad si Wang Lin papunta sa lihim na daanan at tahimik na pumasok kasama si Tashan sa likod niya. Ang batang may malaking ulo ay medyo interesado, habang tinitingnan ng paligid at sumunod sa kanila. Habang naglalakad sa lihim na daanan, nakaramdam si Wang Lin ng kalungkutan. 2 beses siyang dumaan dito ilang daang taon na ang nakalipas, at sa parehong pagkakataon, kailangang mag-ingat siya. Ngunit ngayon ay gagawin na niya ang nais dito. Habang naglalakad si Wang Lin sa daanan, ipinalaganap niya ang kanyang banal na pandama sa buong Corp Sect at pinigil ang lahat ng mga daanan. Nandito siya upang hanapin ang pinuno ng Corp Sect.
Wala siyang paggalang sa corp sect, hindi ba't sila nga ay naglakas loob na gamitin ng pamilya Wang upang magpalago ng mga espiritu ng galit. Wala siyang espesyal na damdamin sa mga inapo na mahigit sa 10 henerasyon ang layo. Ngunit sila ay mga inapo ng pamilya Wang, at nakita niyang inaabuso ang mga ito, kaya't talagang galit na siya. Sa kahabaan ng daan, anumang corp sect cultivator na nadetect ng kanyang banal na pandama ay agad na bumagsak at namatay. Marami sa mga cultivator dito. Mayroon silang mga malungkot na ekspresyon habang sila ay nagkakagulo at nagnanais tumakas. Ngunit dahil ang banal na pandama ni Wang Lin ay hamarang sa mga daanan, wala ni isa sa kanila ang nakatakas. Habang naglalakad, isang kislap ng enerhiya ng espada mula sa daanan ang biglang tumama kay Wang Lin. Ang enerhiya ng espada na ito ay naglalaman ng isang malakas na aura. Ang taong naglunsad ng atake ay tiyak ay nasa ascendant stage. Habang dumadaan sa makitid na daanan, isang malakas na sigaw ang narinig. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig habang tinutok ang kanyang daliri at gumamit ng kaunting enerhiya mula sa pinagmulan. Ang mga ripples ay lumitaw sa kalangitan at agad na nagkolaps ang enerhiya ng espada. Isang mahina na ungol ang narinig habang ang ripple mula sa dulo ng daliri ni Wang Lin ay kumalat. Ngunit, hindi umatras ang tao, bagkus ay bumilis pa siya patungo kay Wang Lin. Nakita na ni Wang Lin kung paano ang hitsura ng umaambos. Ang katawan ng taong ito ay payat parang isang mummy. May mga maliliit na rune sa katawan ng taong ito, at amoy ay masangsang. Ang mga mata ng tao ay malabo, na parang wala na siyang isip. Habang tinitingnan ng tao, napansin ni Wang Lin na medyo pamilyar siya. Sa isang iglap, dumating ang mummy sa tabi ni Wang Lin. Naglabas si Wang Lin ng buntong hininga at itinulak ang kanyang kanang paa. May kasamang malakas na tunog at ang kanang paa niya ay tumama sa mummy ng malakas. Ang mummy ay nagsimulang mag-disintegrate mula sa kanyang mga paa. Ang disintegrasyon ay mabilis, at sa isang iglap, ang mummy ay naging alikabok. Sa sandaling nawala ang mummy, ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng linaw. Tinitigan niya si Wang Lin ng malabo, ngunit siya ay nawala sa susunod na saglit. Hindi ko inasahan na si Ye Zizai ay magiging patay na katawan ng ibang tao, si Wang Lin ay nagbuntong hininga habang naglalakad pa. Hindi siya nagmamadali at maraming ambush na naghihintay sa harap niya. Ngunit lahat ng ito ay bumagsak sa isang iglap. Ang mga ambusher ay mga patay na katawan. Naglakad si Wang Lin patungo sa punong himpilan ng corp sect sa daanan. Sa sandaling dumating si Wang Lin, ang kanyang mga mata ay naging malamig at tinitigan ang unahan. Ang kanyang tingin ay parang kayang batasin ang pader at umabot sa loob ng kuweba. Nakita niya ang 8 malalaking transfer arrays, at sa mga sandaling iyon, maraming miyembro ng corp sect ang nakatayo sa mga ito. Ang mga transfer arrays ay nagsimula at dahan-daang nawawala. Lahat kayo hindi makakatakas. Tahimik na sinabi ni Wang Lin sa sarili. Ang kanyang banal na pandama ay dumaan sa 8 transfer arrays, at agad silang nagsimulang mag-collapse. Sa isang iglap, 3 transfer arrays ang bumagsak at ang lahat ng disipulo ng corp sect ay nawala sa isang spatial crack. Kasabay nito, ang ibang 5 transfer arrays ay nag-collapse din. Walang natirang disipulo ng corp sect na nakatakas. Kung isang cultivator sa ikalawang hakbang ang magwawalis ng isang sekta ng ganito, wala itong dugo. Kinakailangan lamang ng cultivator ng ikalawang hakbang na gamitin ang kanyang banal na pandama upang wasakin ang sekta. Pati ang yin at yang cultivators ay hindi kayang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga yugto ng yin at yang ay mga yugto lamang ng paglipat. Tanging ang mga Nirvana Scryer cultivator ang talagang nasa ikalawang hakbang. Kabanata 878. Leiji. Sa mga sandaling ito, ang buong punong tanggapan ng corp sect ay tahimik. Isang nakakatakot na katahimikan ito. Ang tanging tunog na maririnig ay ang yapak na nagmumula sa lupa. Ang buong lugar ay tinabahutin ng isang malungkot na aura. Naglakad si Wang Lin pasulong at dumaan sa mga kuweba. Siya ay kalmado at patuloy na naglakad base sa kanyang alaala hanggang sa makarating siya sa kailaliman ng corp sect. Habang tinitingnan ng nakasil na dulo ng daan, wala namang anumang kakaiba sa ibabaw. Naalala ni Wang Lin na dati may kuweba dito. Dito siya nag-ensayo ng Underworld Ascension Method. Hindi siya huminto at naglakad patungo sa pader. Habang lumalapit, nagkaroon ng mga bitik sa pader, at nang siya'y dumating, gumuho ang pader. Para bang may isang kakaibang puwersa na nagtulak pasulong. Walang anuman na makakapidyo kay Wang Lin sa kanyang pag-usad, at ang tunog ng mga pagsabog ay umalangaw sa tuno. Habang siya'y patuloy na naglalakad, patuloy na gumuho ang pader at isang daanan ang nabuksan. Kung sakaling may cultivator na makakita ng kakaibang tagpong ito, tiyak na magugulat sila. Kahit ang isang cultivator na nasa yin at yang stage ay kayang gawin ito, ngunit magiging mahirap. Tanging ang mga nakapasok na sa ikalawang hakbang at nakalapit na sa gilid ng batas ang madaling makakagawa nito. Habang si Wang Lin ay patuloy na naglalakad, narating niya ang lugar kung saan siya nag-ensayo dati.
Tumingin siya sa paligid at nakaramdam ng kaunting lungkot. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, nagpatuloy si Wang Lin sa paglakad. Sa harap niya ay isang pader na may mga maliliit na butas na nagpapalabas ng malamig na enerhiya. Ngunit kumpara sa dati, ang malamig na enerhiya ay mas mahina na. Habang siya'y patuloy na naglalakad, ang mga pader ay gumuho. Hindi huminto si Wang Lin. Patuloy siya sa paglakad. Hindi nagtagal at narating niya ang pinakamalalim na bahagi ng Corp Sec. Isa itong malaking kuweba sa ilalim ng lupa. Isang kabaong na libu-libong talampakan ng haba ang lumulutang sa gitna ng kuweba. Iligtas mo ako, isang mahina na boses ang biglang umalangaw nang pumasok si Wang Lin. Pamilyar kay Wang Lin ang boses na iyon. Ngunit, sa sandaling lumabas ang boses, agad itong tumigil. Pagkalipas ng mahabang sandali, muling narinig ang boses, ngunit ngayon ay may kasamang gulat. Ikaw. Ikaw ay ang cultivator mula noon. Ang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang papalapit siya sa malaking kabaong. Bagamat mukhang normal ang kabaong, may mga hindi mabilang na mga limitasyon na nakatikip dito. Ang sunod-sunod na mga limitasyon ay hindi basta-basta at naglalabas ng malakas na presyon. Noong panahon ng kanyang pagninilay, naramdaman lamang ni Wang Lin ang kanyang isip na kumabog ng malakas nang lumapit siya. Ngunit ngayon, kayang-kaya ni Wang Lin na makita ang mga limitasyon sa kabaong. Imposible. Paano ka nakarating sa ganitong antas ng cultivation sa loob lamang ng ilang daang taon? Ito, ang mahina na boses ay puno ng pagkabigla. Malinaw na nakikilala niya si Wang Lin, kaya't labis siyang nagulat. Naalala niyang ang cultivator na ito ay dumaan dito ng 2 beses. Ang unang beses na dumaan ang cultivator, nasa foundation establishment stage pa lamang siya. Hindi siya nag-alala dahil hindi makakatulong ang isang cultivator sa foundation establishment. Ilang daang taon nang lumipas, dumaan muli ang cultivator. Sa pagkakataong iyon, ang maliit na cultivator ay halos nasa soul transformation stage na. Sa pagkakataong iyon, dinala ng maliit na cultivator ang kanyang dugo at hindi pinansin ang kanyang mga sigaw ng tulong. Para magtagal, pinili niyang lokohin ang maliit na cultivator sa pamamagitan ng pag-alok na magiging kanyang alaga. Ngunit sa huli, hindi siya nakatakas dahil ang maliit na cultivator ay masyadong maingat. Lagi siyang galit tungkol dito, ngunit wala siyang magawa. Ngunit ngayon, nang dumaan ang cultivator sa ikatlong pagkakataon, nagulat siya. Hindi niya na makita ang cultivation ng maliit na cultivator. Huwag nang banggitin ng taong ito, pati na rin ang mga cultivator na malinaw na mga alagad. Wala siyang magawa kundi maramdaman ang isang nakakatakot na aura mula sa tatlong ito. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang maingat niyang tinitingnan ang kabaong. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at basta-basta lang itinuro ang kabaong. Nang magtama ang kanyang daliri sa kabaong, isang malakas na tunog ang umalangaw sa buong kuweba at kumalat ang mga bitik mula sa lugar kung saan tumama si Wang Lin. Ang mga bitik ay sumikop sa kabaong halos agad-agad. Mukhang madali lang ito para kay Wang Lin, ngunit ang nakita ng pinuno ng Giant Demon Clan ay ikinagulat niya. Noong itinaas ni Wang Lin ang kanyang dulo ng daliri, ang kabaong na libu-libong talampakan ng haba ay biglang gumuho at kumalat sa lahat ng direksyon. Malalaking alon ng puting mist ang lumabas at pumuno sa buong lugar. Sa loob ng puting mist ay may isang napakalaking hubad na lalaki na lumulutang sa ere. Ang kanyang balat ay ganap na abong-abo. Hindi tulad ng isang sinaunang Diyos, wala itong mga bitik sa balat. Ito ay ganap na makinis. May isang lila na halaman na bumabalot sa katawan ng higanti, at patuloy itong gumagalaw. Habang gumagalaw ito, makikita na humihigpit ang katawan ng higanti, ngunit agad itong babalik sa normal. Habang patuloy ang siklo, ang mga alon ng malamig, puting mist ay patuloy na lumalabas mula sa halaman. May isang bahagyang marka ng palako na paminsang kumikislap sa pagitan ng mga kilay ng higanti. Iligtas mo ako. Senyor, iligtas mo ako. Ako, si Lei Ji, ay handang maging alaga nyo. Pakiusap, iligtas nyo ako, senyor. Ang divine sense ng higanti ay mahina, ngunit sa pagkakataong ito ay wala ng mga plano sa kanyang mga salita, tanging paghingi ng tulong. Tumingin si Wang Lin sa lila na bagay na nakabalot sa katawan ni Lei Ji. Alam niya na ang halaman ay nakatanim na sa katawan ni Lei Ji. Ilang daang taon na lang at ang lakas ng buhay ni Lei Ji ay makakain at magiging isang patay. Tahimik na tinanong ni Wang Lin, ilang miyembro ng iyong Giant Demon Clan ang nahuli ng Corp Sect? Senyor, sa planeta ng Susako, ako lamang ang natira. Ngunit sa Alliance Star System, alam ko na maraming miyembro ng aking Giant Demon Clan ang nahuli ng Corp Sect. Pinapalakas ng Corp Sect ang aming katawan. Ngunit kung susubukan nilang angkinin ang aming katawan, mawawala ang aming kakayahan sa lahi. Ang layunin nila ay angkinin ang aming katawan habang pinapanatili ang aming kakayahan sa lahi.
Ang lila na halamang nasa katawan ko ay isang kakaibang halaman na ginagamit ng Corpsec upang kunin ang aking lakas ng buhay ngunit hindi naapektuhan ang aming kakayahan sa lahi. Kaya magagawa nilang angkinin ang katawan ko ng walang problema. Kung wala ang kasalukuyan niyang cultivation, hindi ito sasabihin ni Lei Ji, ngunit ngayon ay sinabi na niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ang lakas ay lahat sa mundo ng pagsasanay. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at tumingin siya kay Lei Ji. Iniabot niya ang kanang kamay at kumilos ng malakas ang katawan ni Lei Ji. Ang purple na puno ng ubas sa katawan ni Lei Ji ay nagsimulang gumalaw. Sa halos isang iglap, ang mga ugat ay tinanggal isa-isa at ang puno ng ubas ay mabilis na kumontrata. Isang malakas na presyon ang biglang lumitaw. Nakakunot ang noo ni Wang Lin habang tinitingnan ang purple na puno ng ubas. Habang kumokontrata ang mga ubas, naglabas ito ng matalim na sigaw. Habang ang mga ugat ay umatras, isang napakahirap na halaman na may taas na daan-daang talampakan ang lumitaw sa hangin. May isang bulaklak sa ulo ng halaman. Nang bumukas ang bulaklak, ipinakita nito ang mga matutulis na mga ngipin at may lumabas na laway. Ang mga ubas ay parang mga kamay ng halaman. Isang bahagi nito ay nakakabit kay Lei Ji. Ang ibang mga ubas ay may mga bulaklak din, at nang magbukas ang mga bulaklak na iyon, lahat ay may matutulis na ngipin. Ang matalim na ugong ay umalingaw at bumuo ng isang bagyo na dumaan patungo kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig. May isang dibinong pakiramdam sa loob ng halaman, hindi lamang ito isang planeta. Senior, ang dibinong pakiramdam ng isang pangalawang Hallmaster ng Corpsec ay nasa loob ng halaman. Ang katawan ko ay inihanda para sa posisyong ito ng pangalawang Hallmaster. Kung hindi po dumating si Senior, natatakot ako na kapag ubos na ang lahat ng aking lakas buhay pagkatapos ng ilang daang taon, maaari niyang sakupin ang aking katawan ng walang hadlang. Bagaman ang dibinong pakiramdam ni Lei Ji ay humihina, patuloy pa rin siyang nagsalita. Nang marinig ito ni Wang Lin, para bang isang kidlat ang dumaan sa kanyang isipan at naintindihan niya. Ang Corpsec ay nakatuon sa kalakalan ng mga katawan. Sa mundong ito, ang pinakamagandang katawan ay ang katawan ng isang sinaunang Diyos. Ngunit kakaunti na lang ang mga sinaunang Diyos ngayon, kaya't ang Corpsec ay humakbang pabalik at inilipat ang kanilang pansin sa Giant Demon Clan. Ang ganitong klase ng katawan, kapag pinagsama sa mga spell ng isang cultivator, ay hindi kayang labanan ng isang ordinaryong cultivator. Kung ang isang Nirvana Scryer na cultivator ay may ganitong klase ng katawan, kasama ang kanilang mga spell at ang kakayahan ng dugo ng Giant Demon Clan, ito ay isang bagay na hindi ko kayang makipaglaban, maliban kung magsanib ako sa aking orihinal na katawan. Nagmistulang maulap ang mukha ni Wang Lin. Ang Corpsec ay may napakaraming lihim. Hindi niya alam kung ang pagsakop sa mga katawan ng Giant Demon Clan ay isang bagay na itinuturing na mahalaga sa Corpsec. Sa huli, pinahintulutan siya ng isyong ito na makita ang ilan sa mga misteryo na bumabalot sa Corpsec. Habang papalapit ang hukbo ng All Heaven, naniniwala si Wang Lin na lahat ng mga lihim ng Corpsec ay malalantad. Habang ang demonyong halaman ay naglabas ng isang matalim na sigaw, ang mga ubas nito ay dumaan patungo kay Wang Lin ng parang mga baliw, gustong punitin si Wang Lin sa mga piraso. Ngumiti si Wang Lin at niluwa ang Celestial Sealing Stamp. Agad itong lumaki at daan-daang libong gintong runes ang lumipad patungo sa halaman. Ang Celestial Sealing Stamp ay lumikha ng isang malakas na kalabog nang bumagsak ito patungo sa halaman. Itinaas ni Wang Lin ang kanang kamay na puno ng Thunder Intent. Agad na lumitaw ang kulog mula sa kalawakan at nagtipon sa kanang kamay ni Wang Lin. Habang kontrolado niya ang kulog ng kalangitan para gamitin ito para sa kanyang sarili, isang purple na bola ng kidlat ang biglang lumitaw sa kanang kamay ni Wang Lin. Itinutulak niya ito pasulong at ang bola ng kulog ay agad na lumipad patungo sa halaman. Sa oras na ito, ang mga walang katapusang gintong runes ay pumulibot sa malaking halaman at ang Celestial Sealing Stamp ay bumagsak. Isang nakakagimbal na tunog ang lumabas na nagpagalaw sa kuweba. Maraming mga bitik ang lumitaw sa mga pader ng kuweba at maraming lupa ang nahulog. Sa sandaling bumagsak ang Celestial Sealing Stamp, dumating ang bola ng kidlat na may kasamang ugong. Mga putok ng galit na roars mula sa halaman ang narinig. Malubhang napinsala ang halaman, at habang gumagalaw ang kidlat sa halaman, ang mucus ay lumipad sa lahat ng direksyon. Inihagi si Lei Ji ng halaman at bumagsak sa lupa ng may kaluskos. Sinong gumising sa akin mula sa aking pagtulog? Kailangan mong magbayad ng halaga gamit ang iyong buhay. Isang madilim na boses ang dahan-daw ang lumabas mula sa planeta. Kabanata 899. Pangalawang Hallmaster ng Resentment Hall, Bahagi 1. Sa sandaling umalingaw ang tinig, ang aura ng isang Nirvana Scryer Cultivator ay agad na kumalat at bumuo ng isang bagyo. Ang bagyong ito ay dumaan sa halaman at pilit na itinaboy ang mga gintong rune. Isang ilusyonaryong anino ang lumitaw sa ibabaw ng wasak na halaman. Isang tao na nakasuot ng itim na robe at buong katawan ay natatakpan ng madilim na ulap.
Manhid pa rin ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan ng taong nakasuot ng itim na robe at malamig na nagsalita, isang simpleng Nirvana Scryer Origin Soul lang. Gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal, at gamit ang isang turo ng daliri, lumabas ang Wither Daw Pair mula sa kanyang kanang kamay. Nang lumabas ang buto ng hayop, isang malabong liwanag ang kumislap sa mga mata nito. Isang malakas na kasamaan na aura ang kumalat at ang kulay abo na liwanag ay lumitaw sa halaman. Itinaas ng lalaking nakasuot ng itim na robe ang kanyang ulo at tiningnan si Wang Lin nang hindi tinitingnan ng halaman, at agad na lumipad palayo. Agad na bumagsak at nagsabog ang halaman sa ilalim niya. Mga hibla ng purple gas ang lumabas mula sa lumapso na halaman at pumasok sa lalaking nakasuot ng itim na robe. Sa isang iglap, nagsimulang maging solid ang anino. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin nang maglakad siya ng isang hakbang pasulong at ang dalawang daliri niya ay bumuo ng isang espada. Tinuro niya ito at walang katapusang mga kidlat ang lumitaw mula sa walang hanggan at bumuo ng isang bagyo ng kidlat. Sa gabay ni Wang Lin, ang bagyo ng kidlat ay humigit sa lalaking nakasuot ng itim na robe. Ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng itim na robe ay nagiging masama at agad siyang umatras habang ang mga kamay niya ay bumuo ng seal. Isang bilog na itim na screen ang lumitaw sa harap niya. Sa sandaling dumating ang bagyo ng kidlat, isang malakas na pagsabog ng kidlat ang umalingaw sa loob ng kuweba. Ang buong kuweba ay nagsimulang bumagsak ng malaki. Naglabas ng isang malabong ungol ang lalaking nakasuot ng itim na robe at mabilis na umatras. Malayo, cultivator, kung may problema, maaari tayong mag-usap. Ako si Liu Qindian, pangalawang hallmaster ng Resentment Hall ng Corp Sect. Ang lalaking nakasuot ng itim na robe ay labis na nagulat. Kakagising lang niya kaya ang kanyang isipan ay malabo pa. Subalit nang siya'y magising, natuklasan niyang ang nagising sa kanya ay isang Nirvana Scryer cultivator. Kung mayroon pa siyang katawan, hindi siya matatakot, ngunit ngayon wala na siyang katawan. At hindi lang siya ang Nirvana Scryer cultivator. Ang batang may malaking ulo ay isa ring Nirvana Scryer cultivator, at kahit na hindi ang puppet, ito ay nasa rurok ng corporeal yang stage. Habang tinitingnan niya ang tatlo, lalong siyang nagulat. Huwag nang pag-usapan na wala siyang katawan, kahit na mayroon siya, kailangan niyang agad na tumakas kapag humarap sa kanila. Ang tanging posibleng paraan para makipaglaban siya ay kung matagumpay niyang maangkin ang katawan ng Giant Demon Clan, dahil magagawa niyang padalhan ng isang tao palayo. Pagkatapos ay gagamitin niya ang lakas ng katawan upang makipaglaban sa isa pang kalaban at gamitin ang sarili niyang mga spells upang labanan ang huling isa. Ngunit lahat ng ito ay nasa kanyang isipan lamang. Ang lalaking nakasuot ng itim na robe ay malungkot na ngumiti sa kanyang puso at mabilis na nagsabi, "Kagiliw-giliw na cultivator, natatakot akong ito'y isang hindi pagkakaunawaan. Ako'y kakagising lang at nakapagsalita ng ilang mga bagay na maaaring nakasakit sa iyong nararamdaman, kaya umaasa akong mapatawad mo ako. Kung nais mo ang katawan ng Giant Demon Clan, maaari ko itong ipagkaloob sa iyo bilang isang tanda ng pagkakaibigan." Habang nagsasalita siya, patuloy siyang umatras. Wala nang sinabi si Wang Lin at kumilos siya tulad ng kidlat upang habulin ang lalaking nakasuot ng itim na robe. Magaan na ripples ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at kumikinang ang kanyang mga mata habang tinutuklas ang daan ng lalaking nakasuot ng itim na robe. Maagang yugto ng Nirvana Scryer Origin Soul. Isang hamina na Nirvana Scryer Origin Soul. Sa ganito, sigurado akong magagawa kung makuha ang katawan ni Tashan para umabot sa Nirvana Scryer stage. Ang mga mata ni Liu Qindian ay puno ng pag-aalala at lihim na nagrereklamo. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang planetang halos abandonado ito ay dahil wala itong halaga na maghihikayat ng mga cultivator sa ganitong antas. Ang plano niya ay tahimik na guguli ng libu-libong taon dito upang angkinin ang katawan at pagkatapos ay bumalik sa hall upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng hallmaster. Ngunit hindi niya akalain na makakatawag ng cultivator sa ganitong antas sa mga huling sandali. Ang kanyang isipan ay mabilis na gumalaw at agad niyang naisip na ito'y isang plano ng iba pang mga vice hallmasters. Ang tatlo sa kanila ay tiyak na nakatanggap ng ilang hindi kilalang benepisyo upang sirain ang kanyang base. Tiyak nilang inisip na atakihin siya habang siya ay nasa origin form at tuluyang wasakin siya dito. Kasumpa-sumpa. Para hindi makaakit ng pansin mula sa iba pang mga vice hallmasters, ako'y labis na maingat. Hindi ko nga pinadala ang kahit anong cultivator upang protektahan ako at lihim lamang akong nagmanipula ng mga bagay. Hindi ko akalain na mad-eye discover pa rin ang aking lokasyon. Si Liu Qindian ay malungkot at habang umatras, maingat na tinitingnan ng grupo ni Wang Lin. Habang tinitingnan niya ang mga ito, lalong lumilitaw na hindi siya pamilyar. Siya ay isang vice hallmaster ng Corp Sect. Baka hindi niya nakita ang lahat ng mga yin at yang cultivator sa Alliance Star System, ngunit nakita niya ang halos lahat ng mga cultivator na nakarating sa Nirvana Scryer stage. Matapos ang lahat, hindi lahat ng cultivator ay makararating sa Nirvana Scryer stage sa Alliance Star System.
Partikular, ang batang may malaking ulo ay nagpapaalala sa kanya ng kalituhan. Ang cultivation ng batang may malaking ulo ay nasa Nirvana Scryer stage, ngunit wala siyang nararamdamang domain mula rito. Sa halip, naramdaman niyang isang malakas na pinagmumula ng celestial spiritual energy. Ito, celestial. Ang mga mata ni Liu Qingyan ay lumaki at agad na tumakbo palayo ng mas mabilis. Hindi ka makakatakas. Magaan na ripples ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin at siya'y biglang nawala. Ito ay halos nagpatangay kay Liu Qingyan. Sumigaw siya, spatial bending. Ang kanyang origin soul ay agad na nag-collapse at naging walang katapusang mga piraso ng liwanag. Ang mga piraso ng liwanag ay nagkalat at tumakas paitaas ng mabilis. Sigurado ang ibang Vice Hall Masters. Upang makapag-imbite ng isang Nirvana Scryer cultivator na marunong gumamit ng spatial bending, ang presyo na binayaran nila ay hindi maipaliwanag. Si Liu Qingyan ay nag-aalangan, ngunit sa oras na ito, masyado siyang abala upang mag-isip. Ang pag-aalala ay nagsimula nang umabot sa kanyang puso. Ang isang cultivator na marunong gumamit ng spatial bending ay hindi matitinag sa parehong antas ng cultivator. Maaari nilang ipagpatuloy at lumikas ng malaya. Ang makipaglaban sa isang tulad nito ay isang bangungot. Ang kanyang origin soul ay naging isang sinag ng liwanag at mabilis na tumakas. Ngunit si Wang Lin ay lumakad mula sa walang hanggan at walang awa niyang pinatumba ang kamay pababa. Ang mundo ay biglang yumanig, at ang malakas na puwersa ay nagdulot sa mga piraso ng katawan ni Liu Qingyan na magsanib muli. Ang kanyang mukha ay namutla at naglalakad ng mabilis upang umatras. Isang hanggal na pagtawa ang biglang pumasok sa kanyang mga tainga. Ang batang may malaking ulo ay inalog ang kanyang malaking ulo at hinironggan ang daan ni Liu Qingyan. Sa malayo, mabilis na lumapit si Tashan. Si Liu Qingyan ay mapait na ngumiti. Alam niyang hindi siya makakatakas mula sa isang cultivator na marunong gumamit ng spatial bending. Nagbunyi siya at nagsabi, "Fellow cultivator, wala naman tayong alitan ng buhay at kamatayan. Maaari mo ba akong bigyan ng daan para makaligtas? Tiyak na magbabayad ako." Tiningnan ni Wang Lin si Liu Qingyan at dahan-dahan niyang tinanong, "Paano mo ako babayaran?" Si Liu Qingyan ay kumagat sa kanyang mga ngipin at nagsabi, "Mayroon akong origin soul ng isang Nirvana Scryer cultivator, paano?" Ito ang origin soul ng kanyang mortal na kaaway. Maraming taon na ang nakaraan, ginamit niya ang lakas ng corp sect upang sirain ang katawan ng kanyang kaaway at kinuha ang origin soul. Orihinal na nais niyang gamitin ito upang gumawa ng puppet, ngunit sa oras ng buhay at kamatayan, handa siyang isakripisyo ito. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral at tahimik niyang sinabi, "Oh, ibigay mo dito." Ang mga mata ni Liu Qingyan ay kumikislap habang tinitingnan si Wang Lin at nagsabi, "Fellow cultivator, kung kinuha ko ito at hindi mo ako pinatawad." Bago siya makapagsalita, tinigasan ng mukha si Wang Lin at malamig na tinitigan si Liu Qingyan. Matigas niyang sinabi, "Bibigyan kita ng 3 paghinga para magdesisyon." Si Liu Qingyan ay tahimik na nag-isip bago magbuntong hininga. Gamit ang kanang kamay, hinaplos niya ang gitna ng kanyang noo. Nagkaroon ng ripples at pagkatapos ay lumitaw ang isang salamin. Matapos lumitaw ang salamin, isang liwanag ang kumislap at ang origin soul ng isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay dahan-dahang lumitaw. Hindi na nagatubili si Liu Qingyan. Ipinadala niya ang origin soul at damapo ito sa kamay ni Wang Lin. Matapos pagmasdan ng origin soul, tumanggo si Wang Lin. Ang origin soul na ito ay tiyak na isang Nirvana Scryer cultivator. Ngunit ang isipan ay wala na, kaya't isang shell na lamang ito ng origin soul. Matapos kunin ang origin soul, tinagilid ni Wang Lin ang kanyang ulo. Hindi ito sapat para ipagpalit ang iyong buhay. Si Liu Qingyan ay malungkot na ngumiti. Alam niyang ang ibinigay niyang bagay ay masyadong kaunti kumpara sa dapat na binayaran ng ibang mga Vice Hall Masters. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang mukha niya ay puno ng pagdududa. Saglit na itinaas niya ang kanyang ulo at inipon ang kanyang mga ngipin, sabay sabi, "Fellow cultivator, may isang bagay akong sigurado akong magugustuhan mo." Habang nagsasalita siya, kumislap ang matinding puot sa kanyang mga mata. Ang kanang kamay niya ay hinaplos ang salamin na nagpakita at isang malakas na presyon ang agad na lumabas mula rito. Bangbang, bangbang, ang tunog ng tibok ng puso ay naririnig mula sa salamin, at pagkatapos ay isang bangkay ang lumutang palabas. Ang bangkay na ito ay ganap na pula, at nang lumitaw ito, isang malupit na apoy ang pumuno sa mundo. Ang apoy na ito ay sobrang lakas na kahit ang ekspresyon ng batang may malaking ulo ay nagbago. Ito ang Fire Spirit Corps, ranggo 12 sa corps ranking ng aking corp sect. Kung matagumpay na maangkin ang bangkay na ito, walang apoy sa buong mundo ang makakasakit sa iyo. Bukod dito, magagawa mong kontrolin ang apoy ng mundo. Ang halaga ng bangkay na ito ay sobrang taas at tiyak na sapat na upang ipagpalit ang buhay ko. Habang nagsasalita si Liu Qingyan, agad niyang itinapon ang bangkay kay Wang Lin.
Ang Fire Corpse ay sobrang bilis at dumating kay Wang Lin sa isang iglap. Ngunit habang lumalapit ito, biglang binuksan nito ang mga mata nito at ipinakita ang isang matinding liwanag. Ang ekspresyon ni Liu Qingyan ay naging mabagsik at sumigaw, pumutok. Ang Fire Corpse ay pumutok. Ang lakas nito ay hindi nakaapekto sa planetang Suzaku, lahat ito ay nabilanggo sa maliit na lugar. Sa ganitong paraan, ang buong lakas nito ay maipapakita. Isang hindi masukat na halaga ng apoy ang biglang sumabog papuntang langit at kumalat. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng mga ulap at nagkaroon ng mga bitik sa kalangitan. Napakalakas ng apoy na ito, kaya't kailangang umatras si Tashan. Maging ang ekspresyon ng batang may malaking ulo ay pumatla habang siya ay umatras. Alam niyang kung ang Fire Corpse ay pumutok bago sa kanya, hindi siya makakatakas. Hindi niya naisip na maglalakas loob si Liu Qingyan na makipaglaban sa ganitong kalagayan. Ito ang unang pagkakataon na ang batang may malaking ulo ay may malalim na pag-aalala sa mga cultivators ng Alliance. Isang mabagsik na tawa ang nanggaling kay Liu Qingyan, pagkatapos ay kumilos ang kanyang mabagsik na anyo at dumaan ng mabilis papuntang langit. Sa kanyang personalidad, tiyak na makikipagkompromiso siya. Lahat ng kanyang ginawa ay sadyang para malito ang iba sa sandaling ito. Kung ang pagguho ng Fire Corpse ay kumalat, hindi pa ito sapat para makaapekto sa planeta. Ngunit kung mag-focus siya ng lakas, kahit hindi pa ito sapat upang makaapekto sa planeta, sigurado siyang wala ni isa mang cultivator na may parehong antas ng kapangyarihan ang makakatagal dito. Bagamat masakit sa aking puso na mawalan ng Fire Corpse, ang paggamit nito upang sirain ng isang cultivator na marunong gumamit ng spatial bending ay tiyak na sulit. Pagkatapos mamatay ng taong ito, hindi na ako kayang habulin ng dalawa pang iyon. Habang tumatawa si Liu Qingyan, tumungo siya patungo sa langit. Plano niyang bumalik agad sa Corp Sec upang pumili ng katawan. Tungkol naman sa ibang mga Vice Hall Masters, nais niyang maghiganti sa kanila. Hindi ka makakatakas. Ang malamig at walang awa na tinig ay parang malamig na hangin nang marating ang mga tainga ni Liu Qingyan. Ang kanyang katawan ay nayanig at ang mga mata niya ay puno ng hindi pagkakapaniwala. Tumigil ang kanyang katawan sa paggalaw. Kabanata 900. Pangalawang Hallmaster ng Resentment Hall, Bahagi 2. Lumalabas ang itsura ni Wang Lin sa harap ni Liu Qingyan. Siya ay kalmado at walang sugat sa katawan. Ang imahe ng isang pagan ay dahan-daw ang naglaho sa paligid ni Wang Lin. Hindi lamang si Liu Qingyan ang puno ng hindi pagkakapaniwala, pati na rin ang batang may malaking ulo sa malayo ay napahinga at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkabigla. Alam niyang malakas si Wang Lin, ngunit hindi niya inisip na makakaligtas ito ng walang kahit isang sugat. Hindi na siya nang ahas na labanan si Wang Lin. Mas lalo siyang natatakot sa kanya ngayon. Malamig na tiningnan ni Wang Lin si Liu Qingyan, naglakad ng isang hakbang, at pagkatapos ay nawala. Natakot si Liu Qingyan at nagmadaling sinabi, kakasama, isang hindi pagkakaintindihan lang, isang hindi pagkakaintindihan. Ngayong pagkakataon na ito, magbibigay ako ng isang yaman kapalit ng aking buhay. Mayroon akong. Bago pa siya makapagtapos, lumitaw ang itsura ni Wang Lin sa likod ni Liu Qingyan habang siya ay humarap upang tumakas. Ang dalawang daliri ni Wang Lin ay naglalaman ng kulog ng kalangitan. Habang ang kulog ay umuuga sa langit, pinindot ni Wang Lin ang gitna ng likod ni Liu Qingyan. May malakas na tunog ng pagsabog at nahadya si Liu Qingyan. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at ang kanyang katawan ay hindi na solid, mabilis itong nawawala. Maliwanag na nakita ni Wang Lin ang pukana ni Liu Qingyan. Lumaki siya sa Alliance Star System at nakakita ng maraming mapanlinlang na plano. Kung pinaniwalaan niya si Liu Qingyan, hindi na siya magiging Wang Lin. Nang ilabas ni Liu Qingyan ang Fire Corpse, agad nang napansin ni Wang Lin ang isang kakaibang bagay at inactivate ang Ancient God Furnace. Nang gumuho ang Fire Corpse, madali niyang iniiwasan ang lahat gamit ang Ancient God Furnace. May mga dahilan si Wang Lin kung bakit binigyan si Liu Qingyan ng pagkakataon. Alam niyang bilang Vice Hall Master ng Corp Sec, tiyak na may mga hakbang pangangalaga si Liu Qingyan. Kung agad na umatake si Wang Lin, sa gitna ng laban, magiging mahirap patumbahin ang taong ito nang hindi nasusugatan. Kaya't naghintay si Wang Lin para gamitin ni Liu Qingyan ang kanyang pinakamalupit na baraha upang madali itong maiwasan. Ang sandali na ginamit ni Liu Qingyan ang kanyang baraha ay magiging sandali ng kanyang kamatayan. Sa katotohanan, lahat ng ito ay ayon sa plano ni Wang Lin. Ngayon, hindi na siya nag-atubiling umatake. Pagkatapos ng kanyang atake, naghinang siya sa mundo at muling tumakbo patungo kay Liu Qingyan. Napakatalino ni Liu Qingyan. Habang ang kanyang origin soul ay unti-unting nawawala, nagbigay siya ng isang pilit na ngiti at naisip kung ano ang iniisip ni Wang Lin. Lihim siyang nagsisisi sa kanyang mga hakbang. Muling lumitaw si Wang Lin, at nang ituro niya ang kanyang daliri, maraming kidlat ang sumabog. Ang kulog ay umuuga sa langit habang ang mga kidlat ay bumagsak kay Liu Qingyan. Pagkatapos, patuloy na tumama ang mga daliri ni Wang Lin kay Liu Qingyan.
Bawat daliri ay nagdulot ng halos pagkabasag ng Origin Soul ni Liu Qingdian at patuloy siyang umatras. Nakita niyang wala na siyang pagkakataon makataka, ang mga mata ni Liu Qingdian ay nagpakita ng isang kislap ng kasamaan at sumigaw, "Kung gusto mong patayin ako, samahan mo ako sa libingan." May kabaliwan sa mga mata ni Liu Qingdian nang pinili niyang mag-self-destruct ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito buong Origin Soul niya. Dahil sa kanyang liksi, hindi niya kailanman ipagpapalit ang ganitong panganib. Noon, hinati niya ang maliit na bahagi ng kanyang Origin Soul upang mailigtas ang sarili sa oras ng krisis. Ngayon, napagpasyahan niyang ibigay lahat. Isang nakakapinsalang aura ang lumabas mula sa kanyang Origin Soul. May mabagsik na ekspresyon siya habang naghahanda siyang sumabog. Ang self-destruction ng isang Nirvana Scryer Cultivator ay mas malakas pa kaysa sa Fire Corpse. Kapag sumabog siya, magugunaw ang planetang Suzaku. Lahat ng buhay sa planeta, maliban sa piling ilang, ay mamamatay. Ang epekto nito sa Cultivation Planet Crystal ay hindi maipaliwanag. Isa ito sa mga pangunahing alalahanin ni Wang Lin na nagpigil sa kanya mula sa agad na pag-atake. Nang makita ni Wang Lin na pinili ni Liu Qingdian na sumabog, kalmado siya at malumanay na nagsabi, "Celestial Spell, stop." Sa isang iglap, ang stop spell ay lumitaw. Ang kapangyarihan ng spell na ito ay pinalakas ng pinagsama ito sa Celestial Origin Energy mula kay Qing Shui. Ang naglalagablab na Origin Soul ni Liu Qingdian ay nabanat sa lugar. Si Wang Lin ay dumating sa harap ng Origin Soul ni Liu Qingdian. Nang hawakan niya ang Origin Soul, may mga ripples na lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at pagkatapos ay nawala siya ng walang bakas. May mga ripples na lumitaw sa isang lugar sa Alliance Star System, malayo sa planetang Suzaku. Lumitaw si Wang Lin at mabilis na naglagay ng mga restriction sa Origin Soul ni Liu Qingdian. Pagkatapos, ang kanyang kaliwang kamay ay walang awang hamampas sa Origin Soul ni Liu Qingdian. Ang Origin Energy sa kanyang katawan ay sumabog at inalog ang Origin Soul ni Liu Qingdian. Dahil dito, ang nakakapinsalang aura na nagmumula sa Origin Soul ni Liu Qingdian ay agad na nawala. Matapos maglagay ng maraming restriction sa Origin Soul upang ganap na pigilan ang kanyang self-destruction, inihagis ni Wang Lin ang Origin Soul sa kanyang bag. Pagkatapos, humarap siya at may mga ripples na lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at nawala siya sa langit. Ang mga mata ng batang may malaking ulo ay kumonfronta at ang kanyang takot kay Wang Lin ay mas naging malakas sa kanyang puso. Alam niyang kung siya ay humarap sa nagbagsak na Nirvana Scryer Origin Soul, hindi siya makakayanan nito ng madali. Kung siya ay naging pabaya, maaari siyang mapinsala. Lalo na nang pinili ni Liu Qingdian ang self-destruction, ang batok ng batang may malaking ulo ay nagkasugat. Ngunit ang mas ikinagulat pa niya ay ang kalmadong ekspresyon ni Wang Lin na parang ang lahat ay ayon sa plano. Ang mga galaw ni Wang Lin ay napaka-fluid habang kinukuha ang Origin Soul. Lahat ng ito ay nagpasabog sa batang may malaking ulo. Tunay niyang iginagalang si Wang Lin sa sandaling ito. Ang pagiging alagad ng taong ito ay hindi isang insulto sa aking katayuan. Huminga ng malalim ang batang may malaking ulo. May mga ripples na lumitaw sa langit bago siya at si Wang Lin. Hindi nagsalita si Wang Lin sa kanya bago tumingin sa lupa at nagsabi, "Lei Ji, lumabas ka." Ang lupa ay kumilos habang ang malaking katawan ni Lei Ji ay dahan-daang lumipad sa hangin. Sa puntong ito, medyo mahina pa siya. Nang makita si Wang Lin, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bakas ng paghanga. Pinapanood niya ang laban kanina, at labis siyang nagulat sa kakaibang spell at patuloy na kalmadong ekspresyon ni Wang Lin. Nakatayo siya at magalang na nagsabi, "Si Lei Ji ay bumabati sa Ginoo. Mula ngayon, ikaw ay magiging aking kabayo. Kung mayroon kang anumang rebelding sa loobin, ang iyong Origin Soul ay wawasakin." Nang mapansin ni Wang Lin si Lei Ji, pakiramdam ni Lei Ji na parang dalawang sinag ng espada ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang kanyang isipan ay nanginginig at mabilis siyang tumango. Pinukpok ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at inilabas ang isang bote. Inihagis niya ito kay Lei Ji at sinabi, "Kumuha ka ng ilang dugo mula sa iyong puso at punuin ang boteng ito." Pagkatapos nun, nagsimulang maglakad si Wang Lin. Sumunod si Tashan at ang batang may malaking ulo sa likuran ni Wang Lin. Hawak ni Lei Ji ang maliit na bote at huminga ng malalim. Ang tunog ng pagsabog mula sa kanyang katawan ay narinig at agad na kumonfronta ang kanyang katawan. Mula sa pagiging libu-libong talampakan ng taas, lumiit siya hanggang 30 talampakan at sumunod kay Wang Lin. Kasabay nito, sumakit ang kanyang puso habang itinuro niya ang kanyang kamay sa puso. Lumabas ang dugo mula sa kanyang puso at pumasok sa maliit na bote. Iniligtas ni Wang Lin ang ninuno ng Giant Demon Clan para sa bakas ng sinaunang Diyos na aura sa kanyang dugo. Bagamat mas mataas ang antas ng cultivation ni Wang Lin nang bumalik siya sa Alliance Star System, tumataas din ang panganib na kanyang nararamdaman. Kailangan niyang pinuhin ang kanyang mga spell sa planetang Suzaku, at ang una ay ang kanyang mga sinaunang Diyos na spell.
Sa pamamagitan ng dugong ito, magagamit ni Wang Lin ang ilan sa mga sinaunang Diyos na spell. Pati ang kanyang orihinal na katawan ay magagamit din ito. Sa mga sandaling iyon, may isang dagat ng apoy sa malayong silangan ng Alliance Star System. May isang planeta sa loob ng dagat ng apoy na ganap na pula. Nakabalot ito ng mga apoy na parang isang planetang nagsusunog para sa cultivation. Ang planetang ito ay tinatawag na Holy Vermilion Bird Planet. Ang tanging mga bagay na malapit dito ay ang mga labi ng isang bituin na scattered sa buong lugar. Parang ang lugar na ito ay nagdaang maraming taon ng pagkasunog. Isang sinag ng pulang liwanag ang nagmula sa malalayong bituin. Isang batang cultivador na nakasakay sa isang firebird ang dumaan. Pumasok siya sa dagat ng apoy at nawala. May isang napakataas na estatwa ng Vermilion Bird na tumagos sa kalangitan sa planetang iyon. Ang estatwang ito ay naglalabas ng walang katapusang init, at may tatlong matatandang nakaupo sa tuktok ng estatwa. Sa mga sandaling iyon, lumitaw ang itsura ng binata na ilang libong talampakan ng layo, parang hindi niya kayang tiisin ang init. Pagkabukas ng kanyang itsura, nagsimula siyang magpawis ng malakas. Ulat. Nasakop ng hukbo ng All Heaven ang 60% ng kanlurang rehiyon. Mayroong 11 koponan na dumarating mula sa 11 magkakaibang direksyon. Ang mga pinuno ay ang bagong ipinagkaloob na 108 Celestials. Ang nangunguna ay ang Vice Thunder Celestial, si Shu Ting. May anumang bakas ba ni Shu mo? Matapos ang sandaling katahimikan, isa sa mga matandang nasa itaas ng Vermilion Bird ang nagsalita. Bagamat malambing ang kanyang boses, bigla ang tumaas ang temperatura na parang may pagbabago sa mga batas. Ang binata ay mabilis na umatras ng daan-daang talampakan bago siya tuluyang makapaghawak at nagsabi, ang lokasyon ni Shumo ng All Heaven Thunder Celestial ay hindi pa rin matukoy. Kasalukuyan namin siyang hinahanap. Ang isa pang matandang lalaki ay ngumiti. Sa loob ng hindi hihigit sa 2 buwan, nakamit lang nila ang 60%. Mahigpit ang mga cultivator ng All Heaven. Ang huling matandang lalaki ay kalmadong nagsabi, panoorin natin kung paano magtatagumpay ang plano ng Cultivation Alliance. Dapat nitong magbigay ng malalim na aral sa mga cultivator ng All Heaven. Sayang, wala dito ang Holy Emperor, kung hindi ay makikinabang din ang Holy Vermilion Bird Planet ko.